Kabanata 16:01 Liham pauwi. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 10 taon. Pumanaw si Su Dao 3 taon na ang nakalipas dahil sa katandaan, namatay siya noong taglamig. Pinilit niyang makatawid ng taglamig upang mabuhay ng ilang buwan pa at makita ang mga dahon ng saliwang Wilo sa susunod na taon. Ngunit, bagaman ang kanyang isipan ay nakakaintindi sa mundo, hindi kayang baguhin ang kanyang katawan ng buhay at kamatayan. Noong taglamig, bumagsak ang mga snowflakes, at iniwan ang mundo at ang ilog na nagyelo sa isang makapal na patong ng yelo. Pinagmamasdan niya ang mga snowflakes na bumabagsak, na tila magiging walang hanggan. Isinulong ni Wang Lin ang kanyang kahoy na upuan at naglakad sa lungsod ng Su. Si Wang Lin, na malapit ng mag-40, ay nagbigay ng matibay na aura. Nakaputing kamisete siya at tahimik na itinulak si Su Dao. Ang taglamig na ito ay partikular na malamig. Ang mga bumabagsak na snowflakes ay tinatangay ng malamig na hangin at tumama sa kanilang mga katawan. Maagang umaga, ang kampana sa templo ay malumanay na umuugong sa malayo. Ang matinis na tunog ay parang nililinis ang puso ng sinuman. Lin, malapit na akong umalis, wala akong anak. Ang iyong tatlong nakatatandang kapwa mag-aaral ay nakakuha ng maraming aral mula sa akin, ngunit tanging ang iyong mga pagninilay ay kahalintulad ng sa akin. Alam kong natutunan mo na ang tungkol sa karma. Bagaman malabo pa, unti-unti mong mauunawaan. Ang iyong hinahanap ay hindi lang karma. Ibibigay ko sa iyo ang mansiyon na ito. Ang mahina na tinig ni Su Dao ay sumama sa hangin at pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Tahimik lang si Wang Lin at nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Kasama ni Su Dao si Wang Lin sa loob ng 17 taon. Sa loob ng mga 17 taon na iyon, si Wang Lin ay mula sa isang 19 na taong gulang na binata at naging isang nasa kalagitnaan ng edad. Sa pagsunod kay Su Dao, marami siyang natutunan at naunawaan. Mabigat ang snow at tinakpan ang kanilang mga mata. Habang ang kampana ay umuugong, ang snow ay tinakpan ang buong lungsod ng Su. Ang tunog ng kahoy na upuan na tinutulak ay mahina. Tanging ang dalawang guhit ng mga bakas na iniwan ng upuan ang nakikita. Para itong buhay, at kapag tiningnan mo ang mga bakas, makikita mong gaano kahaba ito. Ngunit nauurong lamang ito patungo sa kasalukuyan at hindi mo alam kung saan ito magtatapos. Bumagsak ang snow at tinakpan ang mga bakas sa lupa. Wala nang makikitang simula. Dalhin mo ako sa Su Mountain sa labas ng lungsod. Ang mahinang tinig ni Su Dao ay nanghina pa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap. Tinitingnan niya ang mundo na parang tinitingnan ang kanyang sariling katapusan. Tahimik na tumanggaw si Wang Lin at itinulak ang kahoy na upuan habang naglalakad patungo sa huling layunin ni Su Dao. Lalong lumakas ang pagbagsak ng snow. Tumama ang hangin at snow sa kanyang mukha. Pinayagan niyang matuno ang snow at pumasok ang lamig sa kanyang puso. Pinush ni Wang Lin ang kahoy na upuan sa mga sinaunang kalsada at lumabas ng lungsod ng Su. Nakita niya ang maliit na bundok sa labas ng lungsod. Ang bundok ay hindi malaki, ngunit may kaluluwa ito. Hindi makikita ang kaluluwang ito, ngunit kung ipipikit ang mata, mararamdaman ang bawat puno at halaman sa bundok. Mararamdaman mo ang bundok na humihinga, at sapat na iyon. Itinutulak ni Wang Lin ang upuan pataas sa landas patungo sa bundok. Dahan-daang ipinikit ni Su Dao ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magtagal pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing liwanag pa rin ng 17 taon na ang nakalipas. Ang mata ay ang bintana ng puso. Ang katawan ni Su Dao ay maaaring mabulok, ngunit ang kanyang mga pagninilay, ang landas ng kanyang buhay, ay nabuo na, kaya hindi ito mawawala. Dalhin mo ako sa lugar na iyon. Ang tinig ni Su Dao ay mas mahina pa. Binuhat ni Wang Lin si Su Dao at naglakad pababa ng bundok. Patuloy na bumabagsak ang snow habang siya'y naglalakad patungo sa bundok hakbang-hakbang. Sa dulo, may isang nag-iisang libingan. Ang libingang ito ay naruroon sa snow na parang naghihintay ng isang bagay. Parang naghintay ito ng ilang dekada para sa araw na ito. Umupo si Su Dao sa harap ng libingan at tinitigan ito. Wala siyang luha, ngunit ang kanyang tingin ay naging mahinahon. Narito na ako. Sabi mo nais mong palaging makita ako, kaya inilibing kita rito upang makita mo ako mula sa ibaba ng bundok, bulong ni Su Dao habang hinahaplos ang libingan. Ang kanyang ekspresyon ay mahinahon at parabang nakalimutan ng lamig ng libingan. O maaari rin itong sabihin na ang lamig mula sa libingan ay naging init sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay may malumanay ng ngiti habang siya'y nawalan ng hininga. Pumanaw si Su Dao. Tumayo si Wang Lin at tumagal ng matagal bago lumingon at tumingin pababa sa bundok. Mula sa posisyong iyon, nakita niya ang lungsod ng Su at ang Su Mansion. Isang malakas na pakiramdam ng kalungkutan ng pumuno kay Wang Lin. Naguguluhan siya. Patuloy siyang nag-iisip kung ano ba ang uri ng pag-iral sa mundong ito. Ito ba ang kanyang nakaraang buhay, ang kanyang muling pagsilang, o isang panaginip lamang? Walang paraan upang ipaliwanag ang lahat.
Ang katotohanan at ang kasinungalingan ay tila lumalakad sa isang walang katapusang bilog, kaya't mahirap malaman kung saan ang simula at dulo. Isang kalahating buwan ang lumipas, at may bagong libingan na lumitaw sa tabi ng nag-iisang libingan sa bundok. Hindi na ito nag-iisa. 3 taon pagkatapos pumanaw si Su Dao, si Wang Lin ay 39 na. Ang kanyang mga magulang ay dinala dito mula sa isang baryo sa bundok ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi nila nakayanin ang buhay dito. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik sila sa kanilang bayan at namuhay ng isang ordinaryong buhay. Noong taglamig ng ika-39 na taon ni Wang Lin, habang tinitingnan niya ang snow, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa emperador ng Zhao. Ito na ang ika-5 tawag sa 3 taon mula nang pumanaw si Su Dao. Ang nilalaman ng 5 tawag ay halos pareho, ngunit ang bawat isa ay mas marangyak kaysa sa nakaraang isa. Sinabi nilang nais ng emperador na pumunta si Wang Lin sa kabisera upang maging imperial teacher. Sa loob ng 20 taon, ang pangalan ni Wang Lin ay umangat sa mga iskolar ng Zhao. Bagaman hindi siya lumabas sa lungsod ng Su sa loob ng mga 20 taon, ang mga tao ay dumadalaw at nakikinig sa kanyang mga aral tuwing taon ng imperial exam. Ito ay may kaugnayan kay Su Dao, ngunit may kaugnayan din kay Wang Lin. Sa loob ng mga 20 taon, ang ilang mga matataas na tao, mga iskolar, at mga maharlika ay natalo ng mga salita ni Wang Lin. Alam ng lahat na nakuha ni Wang Lin ang mana ni Su Dao upang maging isang dakilang iskolar. Lalo pang naging malalim ang paniniwala ng mga tao sa kanya nang pumanaw si Su Dao. Ngunit, walang katiyakan. Maraming tao ang hindi kinikilala ang pagkakaroon ni Wang Lin. Hindi nila pinaniniwalaan na karapat-dapat si Wang Lin sa titulong dakilang iskolar, at ang emperador ng Zhao ay nangunguna sa grupong iyon. Ang mga opinyong ito ay hindi naririnig noong buhay pa si Su Dao. Ngunit, sa loob ng 3 taon pagkatapos pumanaw si Su Dao, ang kanilang mga tinig ay naging mas malakas. Sa 3 taon ng katahimikan ni Wang Lin, naging mga tinig ng pagdududa ang mga ito. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga ganitong bagay. Ipinagpatuloy niya ang tahimik niyang buhay kasama si Big Fortune. Pinahintulutan ng katahimikan ni Wang Lin ang mga taong nagdududa sa kanya na maging mas matapang. Inaamin nilang si Wang Lin ay estudyante ni Su Dao, ngunit hindi nila iniisip na karapat-dapat siya sa titulong dakilang iskolar. Pinalakas ng mga taong may pansariling motibo ang isyo, at ang mga ganitong tinig ay kumalat sa buong Zhao. Wala pa ring pakialam si Wang Lin sa lahat ng ito. Tinutok niya ang kanyang pansin sa pagsikat at paglubog ng araw. Pinagmamasdan ng pagdapo ng tagsibol at taglagas. Nais niyang maunawaan ang karma. Nais din niyang makatagpo ng mga palatandaan ng buhay at kamatayan, at ng tunay at mali. Bagaman siya'y naguguluhan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtanggap sa buhay. Hindi niya nais magpaliwanag o magpatunay ng anuman. Ang lahat ng ito ay walang kahulugan sa kanya, parang mga pagtatalo ng mga bata. Ngunit, habang siya'y nananatiling tahimik, lalong lumalakas ang mga tinig na ito. Ang mas malupit na bagay ay ang epekto nito sa mga magulang ni Wang Lin. Ang kanyang mga magulang ay matanda na at nararapat ng magtamasa ng kanilang buhay, ngunit hindi nila naiwasan ang mga usapan sa baryo na kumalat at nagbigay galit sa kanila. Matapos nito, ang galit ng mga magulang ni Wang Lin ay nagdulot ng karamdaman sa kanyang ama. Noong taglamig ng taong iyon, si Wang Lin ay nakatayo sa bakuran, hawak ang isang liham. Ang liham na ito ay mula sa kanyang ina. Siya ang nagpatulong upang ipasa ito kay ang kanyang ika-4 na tiyo. Ang liham ay nagsasabing walang anuman sa kalagayan ng kanyang ama. Matapos basahin ng paulit-ulit, may galit na lumitaw sa mata ni Wang Lin. Ipinfolded niya ang liham at inilagay sa kanyang damit. Tumingin siya sa bumabagsak na snow at dahan-daw ang nagsalita, medyo labis na. Walang balak si Wang Lin na magpaliwanag. Huwag man niyang pansinin ng mga tinig sa Zhao, hindi siya nag-aalala. Ang titulong dakilang iskolar ay walang halaga, at hindi siya interesado. Para siyang matandang lalaki na nais lamang maunawaan ang mundo ng dahan-dahan. Ngunit ang bawat bagay ay may hangganan, at ang pinakamatinding linya ni Wang Lin ay ang kanyang mga magulang. Ang galit ng mga magulang, ang sakit ng mga magulang, ang dalamhati ng mga magulang, at ang galit ng mga magulang ay ang kanyang galit, ang kanyang sakit, ang kanyang kalungkutan, at ang kanyang galit. Big Fortune, ayusin mo ang mga kinakailangang hakbang. Magbibigay ako ng leksyon sa loob ng 10 taon. Sa susunod na 10 taon, tinatanggap ko ang sinuman sa buong mundo na pumunta sa lungsod ng Su upang matuto mula sa akin. Kung may magpapakita na mas mataas pa kaysa sa akin, maaari nilang kunin ang mansion mula sa akin. Hinawi ni Wang Lin ang kanyang manggas at umalis. Sa likod niya, si Big Fortune, na umabot na sa mga taon ng pagtanda, ay pareho pa rin sa hitsura ng 20 taon na ang nakaraan. Siya ay labis na nasasabik habang ito ay galit din sa mga huling 3 taon. Ang mga tao na dati nirerespeto siya ay hindi lamang itinakwil siya, kundi naging malamig din sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Wang Lin, may bahagyang pagpapahayag ng pag-asa sa kanyang mga mata.
Mabilis siyang umalis upang ayusin ang bagay na ito. Humph, ang aking batang Panginoon ay talaga namang pinakamataas ang ego. 10 taon ng mga leksyon. Gusto kong makita ang mga ekspresyon ng lahat ng mga taong magtatangkang magtagumpay pero mabibigo. Kabanata 16:02 Maglakas loob ka. 10 taon ng mga leksyon upang tanggapin ang mga iskolar ng buong mundo. Ang balitang ito ay kumalat mula sa lungsod ng Su at dumaan sa iba't ibang mga kanal. Mabilis itong kumalat sa buong bansa ng Zhao. Nang marinig ng mga tao na nagtanong kay Wang Lin ito, lahat sila ay nagulat. Si Su daw ay nagbigay ng leksyon, ngunit 1 taon lamang. Ngunit si Wang Lin, naglakas loob na sabihin, 10 taon. Ang ganitong bagay ay hindi lang mapagmataas kundi sobrang arrogant. Ang tinatawag na mga leksyon ay parang hamon sa mundo ng martial arts, tinatanggap ang sinuman na maglaban sa loob ng 10 taon. Mabilis kumalat ang bagay na ito. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan, nagkaroon ng malakas na reaksyon. Ang hindi mabilang na mga iskolar at mga taong nagtanong kay Wang Lin na may lihim na suporta ng emperador ng Zhao ay nagpunta sa lungsod ng Su kasama ang sinuman na akala nila ay karapat-dapat. Maraming tao sa isang ins na 500 kilometro ang layo. Maraming iskolar doon, at ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga leksyon ni Wang Lin. Narinig mo na ba? Ang estudyante ni Su daw na si Wang Lin ay arroganting nag-anunsyo ng 10 taong leksyon. 10 taon. Ang buong mundo ay nagulat, lahat ng mga nagduda ay papunta roon. Hehe, halos lahat ay alam na ito. Sabi ko, may talento si Wang Lin, pero hindi siya karapat-dapat na maging Grand Scholar ng Zhao. Huwag mong sabihin. Dahil nagsabi siyang 10 taon, ibig sabihin may kumpiyansa siya na kayang tapusin ito. Narinig ko na may ilang dosenang iskolar na bumisita sa kanya ilang araw na ang nakalipas at lahat sila ay nagbalik ng bigo. Isang malambing na pag-ungol mula sa isang mesa malapit sa bintana ng inn. May 4 na tao sa mesa, 3 kabataan at isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay umiinom ng tsaa habang nakikinig. Mukha siyang kalmado, ngunit may paghamak sa kanyang mga mata. Isang tao na nakapasa lang sa unang pagsusulit ay maglileksyon. Hindi siya dapat tinanggap noon. Ang titulo ng Grand Scholar ay para sa akin, si Su Yi. Katulad ng mga bagay na ito ay nangyari sa buong bansa ng Zhao. Mas malapit sila sa lungsod ng Su, mas karaniwan ito. Sa loob ng lungsod ng Su, ang pinto ng Su Mansion ay bukas buong araw. Hindi ito magsasara sa loob ng 10 taon. Tahimik na umupo si Wang Lin sa loob ng hardin at uminom ng Osmanthus wine habang malamig na tinitingnan ng daan-daang iskolar sa harap niya. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang sabihin niyang maglileksyon siya ng 10 taon. Higit sa 1,000 tao ang dumating sa mansion. Ngayon, may 100 pang tao na dumating, punong-puno ang hardin. May mga tao ring nakatayo sa labas ng pinto, at mas malayo pa ay ang mga karwahe na may mga matandang lalaki na nakaupo sa loob. Habang lumilipas ang oras, mas marami pang mga iskolar mula sa buong Zhao ang nagmamadaling pumunta sa lungsod ng Su. Ako si Dong Yun. Kasabay kita sa henerasyon ng pagsusulit, sir. Isa akong opisyal ngayon sa palasyo at may tanong akong nais ipasa sa iyo. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang tumayo mula sa lupa. Nagbigay siya ng arroganting aura habang nakatayo ng tuwid. Hindi ko maintindihan kung ano ang kahulugan ng pagbabago ng 4 na panahon. Sana ay masabi mo sa akin, sir. Tinitingnan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad si Wang Lin at bahagyang nagkasalubong ng kamay. Ipinanganak ka sa tagsibol, lumaki ka sa taginit, tumanda ka sa taglagas, at namatay ka sa taglamig. Tinutukoy mo sa akin ang tagsibol, taginit, taglagas, at taglamig, ngunit sa aking mata, tumatanda ka at namamatay dahil sa sakit. Uminom ng isang lagok si Wang Lin. Nagulat ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad sa sagot ni Wang Lin at nagtanong ng malabo, bakit nga ba ang isang tao ay tumatanda at namamatay dahil sa sakit? Tahimik na sinabi ni Wang Lin, dahil buhay ka pa. Nagulat ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad sa sandaling iyon at matagal na hindi nakapagsalita, ngunit nanatili ang pagkalito sa kanyang mga mata, hindi niya naintindihan. Sa sandaling ikaw ay mamatay, titingnan mo ang iyong buhay mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Ang prosesong ito ay hindi makakaiwas sa 4 na panahon. Ipadala ang bisita. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang manggas at dumating ang isang katulong. Dinala ng katulong ang naguguluhang kalalakihang iskolar na tila may natutunan palabas. Nais kong magtanong kay sir ng isang bagay. Ako ay isang iskolar na may malaking talento. Kapag nakikita ko ang mga tao sa aking bayan, wala ni isa ang makakatalo sa akin. Ngunit bakit ang iba ay nagtagumpay at ako ay wala matapos ang 30 taon? Isang matandang lalaking bumagsak na puno ng kalituhan ang nagkamay kay Wang Lin. May mga bundok sa bansa ng Zhao na mataas at mababa. Ang mga mataas na bundok ay maaaring hindi makarating sa tuktok, at ang mga mabababang bundok ay maaaring maglaman ng ugat ng espiritu.
Ikaw ay nagko-compare lamang ng taas ng bundok, bakit hindi mo sila tingnan bilang bundok? Ipadala ang bisita. Nagulo ang mga tao sa paligid. Nagulat ang hindi mabilang na mga iskolar at nagsimulang mag-isip. Isang kabataang lalaki na hindi makapasok sa hardin ang sumigaw, nais kong itanong kay Sir, bakit may ulan sa mundong ito, at ano ang ulan? Magandang tanong. Tumayo si Wang Lin at naglakad patungo sa hagdang-hagdang may hawak na isang tapayan ng alak hanggang makarating siya sa pinakamataas na punto. Habang tinitingnan ng mga tao sa ibaba, may kakaibang aura siya. Marami ng tao ngayon dito, at nang tinitingnan niya ang malayo, nakita niyang may mas marami pang tao ang nagmamadali papunta roon. Ang buong lungsod ay parang gumagalaw. Halos lahat ng iskolar na dumating sa lungsod maliban sa mga nagtanong na sa kanya ay narito na ngayon. Ang paningin ni Wang Lin ay nahulog sa isang restoran sa malayo. Nakita niya ang isang kalalakihang nakaupo doon. Ang lalaking ito ay nakasuot ng mamahaling damit at nagbigay ng impresyon ng lakas ng hindi galit. Mayroon siyang maraming bodyguard sa likuran niya at malamig na tinitingnan ng Su Mansion. Ang mata niya ay nakatingin kay Wang Lin na nakatayo sa mataas na hagdang-hagdang. Habang tinitingnan si Wang Lin, ang mata ng kalalakihang ito ay naging madilim. Parang tinitingnan niya si Su Dao mula sa nakaraan. Sa tabi niya ay may dalawang kabataang nakasuot ng damit dawista. Nakapikit ang mga mata nila at may kalmadong ekspresyon. Si Su Dao ay namatay, siya rin ay mamamatay. Hindi kailangan ng bansa ng Zhao ng Grand Scholar. Ngunit hindi siya maaaring mamatay sa mga mortal. Pinapakiusapan ko kayo mga immortal na tulungan kami, gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang inyong mga hinihiling. Ang isa sa mga kabataang lalaki ay may arroganting ekspresyon habang dahan-daang nagsalita, mortal lang, gusto mong mamatay siya, mamamatay siya. Uminom si Wang Lin ng isang lagok ng alak at nagpakita ng isang magaan na ekspresyon. Tinitingnan niya ang kabataang lalaki na nagtanong. Narinig ko ang isang bagay sa aking panaginip. Ipagkakaluwag ko ito sa iyo. Ang ulan ay ipinanganak sa langit at namamatay sa lupa. Ang proseso sa kalagitnaan ay ang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, naguluhan ang mga tao. Habang kumakalat ito, narinig ito maging ng mga tao sa labas. Ang karamihan ng mga matatandang lalaki sa mga karwahe sa labas ay naantig. Ilang tao ang tahimik na tumayo at nagkamay kay Wang Lin bago ipatawag ang kanilang mga katulong upang umalis. Ang isang pangungusap na ito lang ang nagpatibay sa kanilang alam na ang titulo ng Grand Scholar ay hindi peke. Narinig ko na si Sir ay naging estudyante ni Su Dao ng higit sa 10 taon at puno ng kaalaman. Nais ko sanang itanong kung bakit may mga immortal sa mundong ito at bakit tayo mga mortal ay parang mga langgam sa kanila. Isang matandang tinig ang dumating mula sa hardin. Ang mga tao sa paligid ay umatras habang isang matandang lalaki ang dahan-daang naglakad pasulong. Ang matandang lalaking ito ay may mataas na reputasyon. Hindi siya kilala ni Wang Lin, ngunit marami sa mga tao rito ang nakakakilala sa kanya. Lahat sila ay magalang na nagbow sa kanya. May kapangyarihan ng mga immortal, at ang kapangyarihan ay nagiging isa sa kanilang puso, kaya't nagiging walang hanggan ang kanilang mga puso at nakikita nilang mga langgam ang mga mortal. Ngunit kung mayroon kang layunin at pinalawak mo ang layuning iyon upang maunawaan ang mundo at malaman ang katotohanan, makikita mo ang mga immortal bilang mga immortal ng walang takot. Anong halaga kung tinitingnan mo ang mga immortal tulad ng mga langgam? Uminom si Wang Lin ng isang lagok ng alak at nagsimulang tumawa. Ang katawan ng matandang lalaki ay nayanig. Matapos magbulong ng ilang saglit, nagbow siya kay Wang Lin. Pagkatapos, umalis siya kasama ang suporta ng kanyang katulong. Habang ang mga iskolar ay nagtatanong, patuloy na umiinom ng Asmondas wine si Wang Lin at tumatawa habang sumasagot. Mas marami pang mga iskolar ang nagkamay sa kanya at umalis. Ang iba ay lumingon kay Wang Lin nang may paggalang na hindi pa nila nararamdaman noon. Gayunpaman, kahit maraming tao ang umalis, mas marami pa ang dumating. Ginoo, tungkol sa matandang kasabihang ang mga sinaunang salita ay may ulap. Narinig ko ito sa simula ng isang kanta, bago natapos ang iskolar, pinutol siya ni Wang Lin. Nalimutan ko na ang mga sinaunang teksto at nakuha ko ang katotohanan ng mundo upang magkaroon ako ng sariling mga pag-iisip. Nakalimutan ko na ang mga bagay na iyon, huwag nang magtanong ulit. Ginoo, si Scholar Su ay buong buhay niyang hinahanap ang kahulugan ng karma, at ito ay isang bagay na hinahanap ng mga iskolar sa loob ng libu-libong taon, ngunit walang nakakalam. Nais ko pong itanong kung nauunawaan ninyo ito at kung maaari ninyo itong ipaliwanag upang maunawaan ko rin. Ang karma ay karma, walang kailangang intindihin dito, ito ay tanging mararanasan lamang. Walang kailangang ipaliwanag. Kung nauunawaan mo ito, nauunawaan mo ito. Kung hindi mo ito nauunawaan, hindi mo ito nauunawaan. Maaari akong tumayo dito at ipaliwanag ito ng 10 taon at hindi mo pa rin ito maiintindihan. Tumingin si Wang Lin pataas matapos niyang inumin ang kanyang alak at itapon ang sisidlan sa gilid. Big Fortune, magdala ka pa ng alak.
Sa halip na malungkot, naramdaman ni Big Fortune ang pride. Mabilis niyang inilabas ang isang sisidlan at inabot ito kay Wang Lin. Nais kong itanong kay Scholar Wang ito, dati, sinabi mo na kung polalawakan mo ang iyong mga pag-iisip ng walang hanggan upang isama ang buong mundo, wala nang dahilan para matakot sa mga immortal at maaari mong ituring ang mga immortal bilang mga langgam. Kaya't magagawa mo ba ito? Ang nagsalita ay isang matandang lalaking may malungkot na mukha. Nakatingin siya kay Wang Lin mula sa loob ng madla habang ang kanyang tinig ay malungkot na umabot. Kilalang kilala ni Wang Lin ang taong ito, siya si Su Yi, ang unang estudyante ni Su Dao, na kilala na sa imperial na korte. Bakit hindi ko magagawa? Uminom si Wang Lin at tumawa. Pagkatapos niyang sabihin ito, isa sa dalawang kabataang nakaupo sa tabi ng kalalakihang nasa kanto ng restaurant, ang isa na unang nagsalita, ay binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay kumislap at naging isang sinag ng liwanag na mabilis na tumama patungo kay Wang Lin. Ignorante lang na langgam, ang hindi paggalang sa mga immortal ay nangangahulugang kamatayan. Isang malungkot na tinig na puno ng kaharian ang umabot. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng mga iskolar na nakaluhod at sila ay nagsiyuko sa takot. Immortal. Talaga palang immortal siya. Pinagsalitaan ni Wang Lin ng hindi maganda ang mga immortal at ngayon isang immortal ang dumating upang parusahan siya. Nararapat lang. Dumating ang sinag ng liwanag at ang malamig na liwanag ng espada ay nakakatakot. Ang kabataang nakasuot ng robe ang Daosista ay may hawak na espada at may paghamak at pag-alipuste sa mga mata. Tumingin siya sa paligid at agad na lumapit kay Wang Lin. Sa sandaling lumapit ang kabataang nakasuot ng robe ang Daosista, sumigaw si Wang Lin ng walang takot. Maglakas loob ka. Pagkatapos niyang sabihin ito, isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan at isang di nakikitang presyon ng sumikop sa buong mundo. Ang kalangitan ay gumugol at hindi mabilang na mga kidlat at kulog ang lumitaw. Bago, tahimik ang mundo, ngunit ngayon, bigla itong nagbago. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng lahat ng mga nakaluhod na iskolar. Nagdulot din ito ng pagbabago sa ekspresyon ng kalalakihang nasa restaurant na malayo, na agad na naging mapotla. Imposible. Ang isa pang kabataang nakasuot ng robe ang Daosista ay biglang binuksan ng mga mata. May disbelief at takot sa kanyang mga mata. Kabanata 1603 ang tahanan ay nasa ilalim ng bundok Hengyu. Bagaman hindi malakas ang mga salita ni Wang Lin, ito'y kalabit ng langit. Malaking pagbabago ang nakita sa ekspresyon ng kabataang may hawak na lumilipad na espada. Siya'y isang nag-uumpisang magtanim ng pundasyon sa kanyang kultibasyon. Nang tumingin siya kay Wang Lin, tila napakalaki ng presensya ni Wang Lin. Ang hiyaw na iyon ay nagdulot din ng pagbabago sa kulay ng langit. Ang makapangyarihang aura ay bumuo ng isang di nakikitang harang na naging sanhi upang magmukhang mapotla ang mukha ng kabataan. Siya ay umubo ng dugo at ang liwanag ng espada niya ay kumupas. Hindi niya na kayang magpatuloy at ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Agad siyang umatras. Imposible, imposible. Isa ka lang na mortal, isa ka lang langgam. Hindi mo ako kayang takutin. Ang kabataan ay nanginginig at ang kanyang isipan ay umuugong. Ang kanyang tinig ay naging twisted habang siya ay umatras, at ang mga tao na nakaluhod ay punong-puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa buong kasaysayan, hindi pa ito nangyari. Isang mortal ang naglakas loob magpasya laban sa isang immortal na cultivador. Ang kulog ng hiyaw na iyon ay tila umaabot sa mga tainga ng bawat isa. Habang umatras ang kabataan, ang isa pang kabataan ay lumabas. Ang antas ng kanyang cultivation ay malayo kaysa sa isa, siya ay nasa gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Lumapit siya at inilagay ang mga kamay sa likod ng kanyang kasamahan. Tiningnan niya si Wang Lin at si Big Fortune na sila lamang ang mga natirang nakatayo. Sa isang sulyap, bahagya niyang nakita ang isang aura na nasa ibabaw ni Wang Lin na nagdulot sa kanya ng panginginig. Ang aura ay malakas, at sa isang sulyap, napuno ang kanyang isipan ng maraming komplikadong kaisipan. Parang ito ay magpapabaliw sa kanyang isipan at magpipilit siyang umubo ng dugo. Naintindihan ko na ang mundo, kaya ano kung ituring ko ang mga immortal bilang mga langgam? Kalimutan na ang dalawa sa inyo, kahit pa ang lahat ng immortal mula sa planeta ng Susako ay dumating, ano ngayon? Tumangala si Wang Lin, at ang kulog ay parang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mahahabang buhok ay pumigilid at uminom siya ng isang lagok ng alak. Natakot, ang kabataan ay naramdaman ng kanyang anit ay nanlaki. Ang ganitong bagay ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bagaman mukhang mahina si Wang Lin, naramdaman niya ang isang malakas na aura na matuwid at hindi natatakot sa langit at lupa. Ito'y katumbas ng isang spell na kayang makasakit sa kanila, at nagdulot ito ng isang pakiramdam ng respeto sa kanya. Paano ito nangyari? Isa lamang siyang mortal, isa lamang mortal. Paano niya nailabas ang ganitong aura? Ang taong ito, hindi pwedeng bastyusan. Hindi siya naglakas loob na umalis ng ganoon na lamang,
kaya't nanatili siya sa ere na may ekspresyon ng paggalang. Pinag-alok ang kanyang mga kamay kay Wang Lin na parang isang paggalang sa isang nakatatandang tao. Kasalanan namin, sana'y hindi magalit ang Grand Scholar Zhao. Aalis kami ngayon at hindi na babalik sa syudad ng Su. Nang matapos ang kanyang sinabi, agad na umalis ang kabataan, tinulungan ng isa pang kabataan na kasama niya. Biglaang naging tahimik ang paligid. Nakatayo si Wang Lin at umiinom ng alak. Isang hangin ang dumaan, dahilan upang magpagulong ang kanyang mga damit sa harap ng lahat. Anong hindi posible rito? Inilapag ni Wang Lin ang sisidlan ng alak at ang kanyang mga mata ay napatingin sa madla. Nakita niya ang maputlang mukha ni Su Yi na nagtanong. Ibinaba ni Su Yi ang kanyang ulo at nagsimula siyang manginig. Matagal bago siya nakatayo at yumuko kay Wang Lin. Su Yi ay bumabati sa Grand Scholar Zhao. Binabati po namin ang Grand Scholar Zhao. Ang lahat ng mga iskolar ay nag-alok ng mga kamay. Ang kanilang mga mata na nanginginig ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na paggalang. Ang nangyaring ito ngayon ay isang karanasang hindi nila malilimutan. Ang mga matandang kalalakihan sa mga karwahe sa labas ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Tanggap nila ang kanilang pagkatalo. Hindi nila kayang isiping sa buong buhay nila ay isang mortal ang makakatakot sa isang immortal, ngunit ngayon, nasaksihan nila ito. Isang komplikadong pakiramdam ng pagmamalaki ang sumibol sa kanilang mga puso. Kung ang iyong mga pag-iisip ay walang hanggan kalawak, kung nauunawaan mo ang katotohanan ng mundo, maaari mong ituring ang mga immortal bilang mga langgam. Ang linyang ito ay kumalat sa buong kaharian ng Zhao mula sa araw na ito. Pagod na ako. Ininom ni Wang Lin ang jug ng alak at tiningnan ng restaurant. Ang kalalakihang nasa restaurant ay basang-basa sa pawis at medyo kalmado. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Wang Lin at ibinaba ang kanyang ulo at yumuko. Si Wang Lin at Big Fortune ay bumalik na sa mansyon. Ang hindi mabilang na mga iskolar ay yumuko ng matagal bago sila umalis isa-isa. Sa huli, ang lahat ng dumating dahil sa kanilang sariling dahilan ay dahan-daang umalis at ang syudad ng Su ay unti-unting naging tahimik. Wala nang naglakas loob na magtangkang magduda. Ang bagyong nangyari kanina ay nawala ng walang bakas. Dahil sa pangyayaring ito, tumaas ang reputasyon ni Wang Lin sa Zhao at tuluyan niyang pinalitan ang kanyang guro, si Su Dao, bilang Grand Scholar ng Zhao. Isang Grand Scholar na kayang takutin ng mga immortal. Lumipas ang panahon. Ang 10 taong lektura ni Wang Lin ay patuloy, ngunit walang sino man ang may karapatang magtanong sa kanya. Kung may dumating, para silang mga estudyante na magalang na nakikinig sa kanyang mga turo. Sa isang kisap mata, lumipas ang 8 taon. Sa loob ng 8 taon, si Wang Lin ay lumisan mula sa kanyang mga unang 40s at naging isang tao na malapit ng maglimos ng kalahating siglo. Ang kanyang buhok ay nagsimulang maging puti. Sa mga taong ito, si Wang Lin ay maghuhulog ng ilang araw bawat buwan sa bangka kasama si Big Fortune at nagiinom ng osmanthus na alak. Laging hinihintay niya ang taong hindi dumating ayon sa kasunduan. Hindi lamang sa 8 taon, kundi ganoon din sa nakaraang 20 taon. Kabuuang 28 taon, 28 pagbabago sa tagsibol at taglagas. Ngunit sa huli, nang dumaan ang bangka sa ilalim ng tulay, hindi pa rin dumating ang taong iyon. Guro, anong hinihintay mo? Malusog pa rin si Big Fortune, ngunit siya ay naging mas matipid. Madalas siyang tumingin sa kanyang kanang palso habang naglalakad, sinusubukang maalala ang isang bagay, ngunit hindi niya pa rin maalaala. Ang mukha ni Wang Lin ay medyo matanda na at tumingala siya sa langit. Dahan-dahan niyang sinabi ng may mahinang boses, hinihintay ko ang sarili ko. Hinihintay ko ang isang pagkikita sa sarili ko. May isang puting ibon na patuloy na umiikot sa ere. Inaasikaso niya si Wang Lin sa loob ng 28 taon ng walang pagbabago. Habang tinitingnan ni Wang Lin, siya ay naging medyo pagod at sumandal sa bangka. Siya'y nakatulog habang ang musika ng kitara ay umuugong sa kanyang mga tainga. Tila nag-fuse ang musika sa kanyang panaginip. Tila may musika ng kitara sa panaginip na iyon. Si Big Fortune ay nagbuntong hininga at tumingin sa kanyang kanang palso na parang wala sa sarili. Ang sikat ng araw sa tanghali ay malambot at mainit ng damapo sa katawan ni Wang Lin, kaya't nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit, sa season na ito, may ilang mga dahon ng willow na lumulutang sa ere. Isa sa mga ito ay dahan-daang damapo sa mukha ni Wang Lin, dahilan upang siya'y magising. Ang bangka ay patuloy na dumadaloy. Tinitingnan ang dahon ng willow na lumulutang sa kanyang harapan, biglang umiti si Wang Lin. Big Fortune, natatandaan mo ba noong unang dumating tayo sa syudad ng sumahigit 20 taon na ang nakakaraan? Noong mga panahong iyon, ganito rin kadami ang mga dahon ng willow, at nasa bangka rin tayo. Habang siya ay tumatawa, isang bangka ang dumaan. Habang dumadaan ang bangka, 2 malambot at kaakit-akit na tinig mula sa bangka ang narinig. Senior sister, nakakainis naman ang mga dahon ng willow. Hindi komportable kapag damapo sa katawan mo. Kung hindi mo iniisip, hindi mo naman sila mararamdaman. Junior sister, hindi kalmado ang puso mo.
Pagkarinig ng mga tinig na ito, nagulat siya. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang mga ito, parang narinig na niya ang mga ito. Tumayo siya at tumingin. Nakita niyang dalawang kababaihan ang nakatayo sa ibabaw ng bangka. Ang dalawang kababaihan ay napakabata at magaganda. Nakatayo sila sa gitna ng walang katapusang mga dahon ng willow, parang dalawang celestial. Ang hangin ay nagpapaalan-alon sa kanilang mga damit, nagpapaganda pa sa kanila. Ito. Sila. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa bangka habang ito ay naglaho. Sa kanyang isipan, ang bangka mula sa gabing maulan na higit sa 20 taon na ang nakakaraan ay muling sumag. Habang tinitingnan niya, naglabas siya ng isang mahinang ngiti. Hindi niya malilimutan kung paano niya tinitigan ang madilim na ulap sa ulan. Kung paano tinitingnan ng makapangyarihang mundo at bumigkas ng tula. Naalala pa rin niyang ganoon siya kasaya. Ang sermon ng batang babae na si Xu Fei ay patuloy na umaabot sa kanyang tainga. Ang sariling pamumula at kabog ng kanyang puso sa loob ng bangka, pati na rin ang kagandahan ng dalawang batang babae, ay nanatili pa rin sa kanyang memorya, hindi ito naglaho. Ang makapal na coat ay nakalagay sa bamboo backpack mula pa noon ni Wang Lin. Hindi niya pa ito inaalis mula roon. Nagbuntong hininga si Wang Lin. Hinaplos ang kanyang puting buhok ngunit hindi tinawag ang mga ito. Nagtambay siya at naginom ng alak. Sa kanyang buhay, hindi siya nakatagpo ng babaeng nagpabago sa kanyang puso. Maliban kay Big Fortune at alak, ang tanging kasama niya ay ang puting ibon sa langit. Wala siyang asawa. Tila nakaraan ng 28 taon ang kanyang buhay sa ganitong kalungkutan. Kung mayroon ng babaeng nagpabago sa kanyang puso, ito'y noong una niyang nakilala siya. Ang batang babae na si Zhou Rui, na nagbigay sa kanya ng coat. Habang nakasandal sa baw at nagiinom ng alak, tiningnan ni Wang Lin ang tubig at nakita ang sarili niyang matandang mukha sa reflection. Ngayon ay mas marami siyang puting buhok. Ang bangka ng dalawang kababaihan ay dahan-daw ang lumapit hanggang sa dumaan sila sa bangka ni Wang Lin. Parang dalawang magkaibang landas ng buhay, at patuloy nilang tinatahak ang iba't ibang direksyon. Senior sister, sa tingin ko tinatanaw tayo ng matandang lalaki. Tumingin si Xu Fei sa likod ni Wang Lin. Dumaan ang bangka sa ilalim ng isang tulay na bato. Si Zhou Rui ay lumingon at mabilis na tiningnan si Wang Lin. Ngunit dahil sa kanyang pwesto, at natabunan ng tulay, hindi niya nakita ang anuman. Hindi rin siya yung klase ng tao na gagamit ng divinely sense basta lang may tumingin sa kanya. Patuloy na lumayo ang dalawang bangka mula sa isa't isa. Naupo si Wang Lin sa kanyang bangka at dahan-daw ang nagsalita kay Big Fortune. Big Fortune, umalis tayo sa syudad ng Su. Naghintay na tayo ng 28 taon, hindi na tayo maghihintay pa. Umalis tayo pa uwi. Tahanan. Saan ang tahanan? Nagulat si Big Fortune. Sa ilalim ng bundok Hengyu. Ang bangka ay damak sa pampang at bumaba sina Wang Lin at Big Fortune. Tumingin siya pabalik sa ilog at sa syudad ng Su, kung saan sila nanirahan ng 28 taon. Noong dumating sila, ang mga dahon ng willow ay nagsisimulang magbaba. May ilang sisidlan ng alak, isang karwahe, at sila lamang dalawa. Nang umalis sila, pareho pa rin. Kabanata 1604 sa aking puso, naiintindihan ng matandang ito. Ang karwahe ay dinala ang dalawa, kasama ang ilang mga banga ng alak, palabas ng lungsod ng Su nang walang nakakapansin. Dahan-dahan silang tumungo patungo sa direksyon ng tahanan ni Wang Lin. Hindi hanggang sa dapit hapon ang dalawang babae mula sa bangka ay bumaba at naglakad sa mga kalye ng Su. Ang kanilang mga itsura ay unti-unting nagbago at naging napaka-ordinaryo. Senior sister, lumaki ka dito. Bukod sa bangka, may iba pa bang masaya na lugar na pwedeng puntahan? Matagal tayong nagkulong sa loob at ngayon lang nakalabas, kailangan nating magsaya. Ikaw, uuwi ako upang bisitahin ang mga magulang ko, at kailangan mong sumama sa akin. Wala namang masaya sa lungsod ng Su. Bukas, bibisita ako sa Grand Scholar na si Su Dao. Siya ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Pagpunta mo doon, huwag mong kalimutan ang pagiging magalang. Kahit na siya ay isang mortal, pati na ang teacher natin ay magalang sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, may isang scholar na dumaan at ngumiti. Nakita niyang napaka-ordinaryo ng itsura ng dalawang babae, ngunit tumigil siya at nagsalita. Baka matagal na kayong wala sa Jiao. Si Su Dao ay pumanaw ng higit sa 10 taon na ang nakalipas. Ang dakilang iskolar ng Jiao ngayon ay si Wang Lin, siya ang estudyante ni Su Dao. Nagulat ang dalawang babae. Iniling ng iskolar ang kanyang ulo at umalis ng may ngiti. Wang Lin, senior sister, naaalala ko. Yung matandang tumingin sa iyo sa bangka, kahit na siya ay matanda, siya yung batang iskolar, si Wang Lin. Tumigil si Zhou Rui at tiningnan ng dapit hapon. Bago siya, lumitaw ang imahe ng batang lalaking namumula ang mukha. Senior sister, anong nangyari? Tanong ni Xu Fei kay Zhou Rui, parang may naisip.
Tahimik na nagmuni si Zhou Rui ng sandali bago dahan-daang umiling. Naglakad siyang patuloy kasama si Xu Fei, ngunit pagkatapos lamang ng 10 hakbang, tila nagdesisyon siya at naghinagpis. Huwag kang aalis. Pagkasabi nito, bigla na lang siyang dumaan at nagtakbo patungo sa malayo. Ang kanyang biglaang aksyon ay nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Ang mga tao sa paligid ay namangha at hindi makapaniwala. Nagtagal pa bago sila nakariyak. Immortal. Immortal siya. Tumingin si Xu Fei sa figure ni Zhou Rui at bahagyang kumunat ang mga kilay niya. Bumulong siya. Hinayaang kumalat ang divine sense ni Zhou Rui sa buong ilog habang lumilipad siya sa ibabaw ng lungsod ng Su. Ngunit sa huli, hindi niya natagpuan ang figure na iyon. Kahit na isinagawa niya ang buong paghahanap sa buong lungsod ng Su, wala pa rin. Umalis na ba siya? Hindi alam ni Zhou Rui kung anong nangyari sa kanya. Gusto niyang makita si Wang Lin, ngunit tinuwanan siya ng tadhana. Kapag dalawang buhay ay nag-cross, hindi na sila magkikita muli sa maikling panahon. Sa labas ng lungsod ng Su, ilang kilometro ang layo, ang karwahe ay umungol habang dumadaan sa kalsada. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng karwahe, pinapayagan ng hangin na dumaan sa kanya. Uminom siya ng alak habang nakatingin sa labas ng kurtina at tinitingnan ng madilim na kalangitan, nag-iisip ng isang bagay. Bagamat hindi siya matanda, hindi na siya mukhang bata. Habang patuloy siyang umiinom ng alak, unti-unting dumami ang mga puting buhok sa kanyang ulo. Muling nakita niya ang puting ibon na umiikot sa langit at lumilipad patungo sa kanyang tahanan. Ngayon na siya ay matanda na, hindi na katulad noong kabataan niya, ang kanyang katawan ay hindi kasing ganda. Pagkatapos ng matagal na paglalakbay sa magaspang na karwahe, naramdaman niyang parang maghihiwalay ang mga buto niya. Sobrang pagod siya. Ganito lang, naglakbay sila at nagpahinga buong taginit. Pagkatapos ng 4 na buwan, pumasok sila ni Big Fortune sa ilalim ng Hengyu Mountain sa Taglagas. Noong umalis siya, ang mga gilid ng kalsada ay puno ng mga pulang at berdeng bulaklak. Nang bumalik siya, karamihan ng mga bulaklak ay natuyo at ang mga dahon ay naging dilaw. Kahit na hindi lahat ay nahulog, hindi malayo ang panahon na yon. 28 taon, tiningnan ni Wang Lin ang mga damo at puno sa paligid niya at nabulabog ang kanyang paningin. Naalala niya na noong umalis siya, isa pa siyang binata, ngunit ngayon na bumalik siya, halos kalahating siglo na siya. Ang karwahe ay dahan-daang dumaan sa opisyal na kalsada at pumasok sa isang tahimik at nakatagong nayon sa kabundukan. Napak-familiarly niya sa lahat ng bagay dito siya lumaki. Hindi siya nakakuha ng labis na atensyon mula sa mga kapitbahay nang dalhin ni Wang Lin si Big Fortune sa tahanang iniwan niya maraming taon na ang nakalipas. Nandoon pa rin ang kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang dating matipunong ama ay ngayon ay nagsusuporta gamit ang isang tungkod. Nakatayo siya doon gamit ang tulong ng kanyang ina na puti na ang buhok. Tinitingnan nila ang kalsada, ang kanilang anak na umuwi. Kahit na naging Grand Scholar si Wang Lin ng Zhao at ipinagmamalaki siya ng pamilya Wang, para sa kanila, si Wang Lin ay pareho pa rin noong 28 taon na ang nakalipas. Siya pa rin ang kanilang anak. Ganito pa rin ngayon, at noong dinala sila sa lungsod ng Su, pareho pa rin. Ang karwahe ay huminto sa harap ng bakuran. Bumaba si Wang Lin mula sa karwahe at agad niyang nakita ang kanyang mga magulang. Nagpakita siya ng malambing na ngiti. Lumapit si Wang Lin at lumuhod. Amang, inang, bumalik na si Taizu. Nakita ni Big Fortune na commandant. Pagbaba ng karwahe, lumuhod din siya at malakas na nagsabi, Amang, inang, bumalik na si Big Fortune. Tumawa ang ama ni Wang Lin. Hindi pinansin si Wang Lin at mabilis na tinulungan si Big Fortune. Iniling niya ang ulo at tumawa. Ikaw, pareho pa rin nung dati. Inalagaan mo si Lin sa lahat ng mga taon, hindi ko kayang magpasalamat. Pero huwag mong gayahin siya. Tumayo si Wang Lin at tiningnan ng masayang mga ngiti ng kanyang mga magulang. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init ang sumak sa kanyang puso. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina, tinulungan ng kanyang ama, at pinasok si Big Fortune sa bakuran. Taizu, kailan ka aalis ngayong pagkakataon? Tumingin ng may kabutihan ang ina ni Wang Lin sa kanya. Ipinagmamalaki siya ni Wang Lin. Huwag mong tawaging Taizu. Si Wang Lin ngayon ay Grand Scholar ng Zhao. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Grand Scholar? Pati ang emperador ay kailangang maggalang. Hindi mo ba nakikita kung paano palaging dumudalaw ang Panginoon ng bansa tuwing taon? Sinabihan ng ama ni Wang Lin ang kanyang asawa. Huwag na akong aalis. Mananatili si Taizu upang alagaan kayong dalawa. Tumingin si Wang Lin sa kanyang ina. Nakita niya ang puti ng buhok nito at ang mga guhit ng edad sa kanyang mukha. Ang pagbabalik ni Wang Lin ay nagdulot ng kaguluhan sa buong nayon ng ilang araw. Nagsilapitan ng mga kapitbahay, nais nilang makita ang Grand Scholar ng Zhao na nagbigay ng karangalan sa kanilang mga puso. Pati ang mga iskolar at mga opisyal mula sa kalapit na lungsod ay dumaan nang malaman nila ito. Kasama nila ang mga kamag-anak mula sa pook ng pamilya Wang.
Sa mga araw na iyon, ang ama ni Wang Lin ay naging radiant at matuwid. Ang pinaka-ipinagmamalaki sa buong buhay niya ay ang kanyang anak, ang Grand Scholar ng Zhao. Nang makita niya ang dami ng tao na dumating, mas lalo siyang naging proud. Kumuha siya ng pilak at nagplano ng salo-salo sa nayon. Ang salo-salo sa nayon ay orihinal na simple lamang, ngunit dahil sa pagtulak ng maraming tao, naging napaka-luxurious ito. Isang chef ang dinala mula sa lungsod kasama ang mga materyales at siya mismo ang nagluto. Nakita ni Wang Lin na masaya ang kanyang ama, kaya hindi na siya nagsalita. Dahil sa ugali ni Wang Lin, karaniwan niyang hindi gusto ang isang malakihang salo-salo at mas gusto niyang tahimik lang. Pero dahil masaya ang kanyang mga magulang, pinayagan na lang niyang mangyari ito. Ang buong pamilya Wang ay dumalaw kay Wang Lin. Lahat sila ay magalang kay Wang Lin, at isang tangulang mula sa kanya ay nakakamangha sa kanila. Sa mga kamag-anak na ito, kasama ang matatandang mga tito, mga pinuno ng pamilya, at mga tao mula sa parehong henerasyon niya. Habang tinitingnan ito ni Wang Lin, naramdaman niyang parang naranasan na niya ito sa isang panaginip, pero may mga malalaking pagkakaiba mula sa kanyang panaginip. Sa dapit hapon, parang pagod na ang mga magulang ni Wang Lin, kaya umalis siya kasama sila. Ang salo-salo ay unti-unting natapos habang naghiwa-hiwalay ang lahat sa susunod na mga araw. Ang nayon sa bundok ay naging tahimik muli. Tai Zhu, hindi ka na bata, bakit hindi ka pa nag-aasawa, Medyo lasing na ang ama ni Wang Lin at nagbulong ng ilang salita. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at hindi na siya nagsalita tungkol doon. Ganito, dahan-dahan lang na pinanood ni Wang Lin ang araw na lumubog at sumikat sa bayan niyang pinagmulan. Pinanood niya ang paglipas ng mga taon. 5 taon ang lumipas, sa taglagas ng ika-33 taon mula nang umalis si Wang Lin sa kanyang bayan. Ang mga dahon ng taglagas ay tinatangay ng hangin at ang mga ito ay dumadaan sa lupa, naghahanap ng kanilang ugat. Ang ama ni Wang Lin ay nakahiga sa kama, hawak ang mga kamay ni Wang Lin. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, ngunit mas kitang-kita ang kaluwagan at pride. Tai Zhu, ang buhay ng iyong ama ay magiging hindi malilimutan dahil sa iyo, hindi marunong magbasa ang iyong ama, pero naghanap ako ng mga tao upang magbasa ng iyong mga libro at basahin ang lahat sa akin. Nagsabi ka noon na ang ikot ng reincarnation ay tulad ng 4 na panahon. Naalala ko, ngumiti ang ama ni Wang Lin, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, sa ilalim ng pride at kaluwagan, ramdam pa rin ni Wang Lin ang isang matinding takot. Natakot siya sa kamatayan, natakot siya na hindi niya makita ang mga mahal sa buhay, natakot siya sa kalungkutan at sa hindi alam na hatid ng kamatayan. Hinawakan niya ang kamay ni Wang Lin tulad ng kanyang buhay, ang huling ugat niya, ang huling taong maaaring sandalan. Pumaliwanag ang kanyang mga mata. Puno ito ng kawalan ng magawa. Ama, huwag kang matakot, nandito ako. Kalahati na ng puti ang buhok ni Wang Lin at tiningnan niya ang ama niya ng may lungkot sa mata. Hinawakan niya ang kamay ng ama at dahan daw ang pinatong ang katawan ng ama sa kanyang mga bisig, hinaplos lang siya. Ama, nandyan ako. Huwag kang matakot, nandyan ako. Ama, naaalala mo pa ba ang red along ipinagkaloob mo sa akin sa kaarawan ko? Yung maliit na kahoy na kabayo, nahanap ko yun kamakailan. Ama. Sa bakuran sa labas, ang malaking puno na parang nandoon na sa nayon ng mahigit 100 taon ay nagbigay ng pakiramdam ng katandaan. Karamihan ng mga dahon nito ay tinangay ng hangin, tanging isang dahon na lang ang natira. Ang hangin ay tinataboy ang dahon, at ang dahon ay nauubos ang lakas. Sa huli, ang dahon ay nahulog at bumagsak sa silid ng pamilya Wang. Hindi na natakot ang ama ni Wang Lin. Dahan-dahan niyang isinara ang mga mata. Pumanaw siya sa mga bisig ng anak. Ang dahon mula sa puno ay parang nagkaroon ng kaluluwa at lumipad patungo sa malayo. Kabanata 1605 Liu Mei. 2 taon matapos pumanaw ang kanyang ama, pumanaw din ang ina ni Wang Lin at hindi na nagising pa. May ngiti siya sa mukha, tila nakatagpo siya ng ama ni Wang Lin sa kanyang panaginip. Nagkita sila muli at hindi na gustong bumalik. May isang tao na nag-alaga sa'yo nung baby ka pa. Kahit gaano siya kapagod, lagi niyang binubulong sa'yo hanggang sa makatulog ka at tumigil sa pagyak. May isang tao na nag-aalala sa'yo kapag nababasa ang kama mo habang natutulog ka, natatakot na baka magkasakit ka. Wala siyang pakialam sa sariling tulog at madyay gising ng maraming beses sa gabi upang tiyakin kung basa pa ang iyong kama. May isang tao na matitiis ang kanyang pagod upang magluto ng almusal para hindi ka magutom habang lumalaki at nag-aaral. May isang tao na kumakain lang ng ulo at buntot ng isda matapos malaman na gusto mong kumain ng isda. Kapag ngumiti ka at tinanong siya kung bakit hindi niya kinakain ang katawan ng isda, ngingiti siya at sasabihin na gusto niyang kumain ng ulo at buntot. Pinaniwalaan mo siya. May isang tao na tinatahi ang iyong mga damit habang lumalaki ka. May mga bahid ng pula sa mga karayom na mahirap mong makita. May isang tao na tinitingnan ka pa rin ng parehong tingin kahit lumaki ka na. Tinitingnan ka niya ng tahimik, masaya siya ng tahimik, ngumiti ng tahimik hanggang sa dahan daw ang ipinikit ang kanyang pagod na mga mata.
Ang taong ito ay tinatawag na ina. May isa pang tao. Noong ikaw ay isang sanggol pa, siya ang nagtaas sa iyo sa hangin hanggang sa mapalitan ng araw at naging lahat-lahat sa kanya. May isa pang tao. Bago mo matutunan maglakad at habang ikaw ay nahulog pa, hawak niya ang iyong kamay. Tumawa siya habang tinutulungan kang maglakad ng unang hakbang sa buhay. May isa pang tao na hawak ang iyong kamay habang dumadaan kayo sa mga bundok at ilog at ikaw ay natutuwang tumawa. Kapag tinitingnan mo siya, parang siya ang bundok, parang siya ang langit. May isa pang tao na nakita kang seryoso nang sinabi ng iyong ina na gusto niya ang ulo at buntot ng isda. Tapos nakita siya mong iniwan ang ulo at buntot para sa iyong ina, pero siya ay naupo lang doon at tinitingnan ang kanyang asawa ng may malambot at puno ng paghingi ng tawad na mata. May isa pang tao na mahigpit habang lumalaki ka at halos magpapasama sa iyo. Ngunit habang ikaw ay lumalaki, unti-unti mong nakikita ang pagmamahal na hindi mo nakita noon sa mga matigas na mata na iyon. May isa pang tao na nakahiga sa kama habang ang mga mata niya ay dahan-daw ang nagsasara pero puno ng takot at kawalan ng magagawa. Gayunpaman, ang iyong yakap at malumanay na mga salita ay nagpidam sa kanya ng pagiging bata, gaya noong ikaw ay batang inaalagaan at itinaas sa hangin. Hindi na siya natakot at nag-alala, kundi mainit habang siya ay pumanaw sa iyong mga bisig. Ang taong ito ay tinatawag na Ama. Nakatambay si Wang Lin sa harap ng libingan ng kanyang mga magulang at ang kanyang mga luha ay damaloy. Tumawa at umiyak siya. Ang mga alaala ay nakaukit sa kanyang isipan at hindi niya kailanman makakalimutan ang mga ito. Hindi siya umiinom ng alak, ngunit sa mga sandaling ito, para siyang lasing. Sa kanyang panaginip, sa ibang buhay, hindi siya nakapagluksa para sa kanyang mga magulang. Hindi niya nakuha hawakan ng katawan ng kanyang ama habang ito'y namamatay. Hindi niya nakuha halikan ng noo ng kanyang ina bago siya matulog. Sa buhay na ito, nagawa niya. Kung ang isang tao ay may asawa at mga anak, bagamat malakas ang sakit ng pagkawala ng magulang, mayroon pa rin siyang masasandalan. Ngunit kung ang isang tao ay walang asawa at anak, ang kanyang kalungkutan ay maaaring magtakip sa buong mundo. Simula ngayon, wala nang yakap na makakapagpainit sa kanyang kaluluwa kapag siya ay napagod. Simula ngayon, wala nang ngiti na makapagpapawala ng kalungkutan habang siya ay nag-iisa. Simula ngayon, sa buong mundo, tanging ang kanyang nag-iisang katawan ng tahimik na titingin sa pagtaas at pagbaba ng araw. Nagbantay si Wang Lin sa libingan ng 3 taon, hanggang ang lahat ng kanyang buhok ay naging puti. Ang kanyang katawan ay hindi na matuwid kundi medyo nakayuko. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng isang sinaunang aura at isang bakas ng oras. 38 taon, may mga kulubat na ang kanyang mukha. Siya ngayon ay isang matandang tao na halos 60 taon na. Mas matanda pa si Big Fortune. Hawak niya ang isang tungkod at nakatayo sa likuran ni Wang Lin. Tahimik niyang tinitingnan ang kanyang kanang palso, at pagkatapos ng matagal na panahon, marahan siyang tumango. Buhay, ilang 38 taon pa ang mayroon. Hindi ko alam sa iba, pero sa akin, wala nang susunod pa, bulong ni Wang Lin habang lumuhad sa harap ng libingan ng kanyang mga magulang at nagdasal. Naalala mo pa ba ang lumang templo? Tumayo si Wang Lin at tiningnan si Big Fortune, na mukhang hindi na kayang maglakbay ng malayo. Sa lumang templong iyon, sinabi ko na nawawala ako ng isang buhok at sumunod ka sa akin. Nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti habang tinitingnan si Big Fortune. Sa loob ng 38 taon, sinamahan siya ni Big Fortune sa buong paglalakbay. Ang Big Fortune ay maaari pa ring maging isang boy. Inirapan siya ni Big Fortune at ngumiti. Tumatanda ka at tumatanda rin ako. Ngunit may mga bagay pa akong nais gawin. Big Fortune, tulungan mo akong bantayan ang aking tahanan. Maghintay ka hanggang sa bumalik ako. Tumingin si Wang Lin sa langit at nakita ang puting ibon. Nais ko pa ring maunawaan ang isang piraso ng mundo. Nais kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagpunta sa iba't ibang bansa sa planetang Suzaku. Pagbalik ko, baka wala akong makuha, baka makatagpo ako ng kaliwanagan. Sa tagsibol ng ika-38 taon, umalis si Wang Lin mula sa nayon mag-isa. Nanatili si Big Fortune, tahimik na naghintay sa pagbabalik ni Wang Lin. Baka sa 10 taon, baka sa 20 taon, baka sa isang buong buhay. Umupo si Wang Lin sa karwahe at uminom ng alak mag-isa habang umalis siya mula sa Hengyu Mountain. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang karwahe sa hangganan ng Zhao, kung saan bumaba si Wang Lin. Pinalayas niya ang driver at huminga ng malalim. Tumingin siya sa likod sa Zhao at naglakad pasulong, tinatawid ang hangganan. Ito ang unang pagkakataon na umalis siya ng Zhao sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, ngunit hindi niya inisip ito. Ang alam niya lang, ang daan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkasimula niya ng hakbang, ilang sinag ng liwanag ang lumipad sa itaas niya. Hindi siya tumingin ngunit tahimik na naglakad. Isang malambot na tunog ang narinig mula sa mga sinag ng liwanag sa itaas. Nagmula ito sa isang magandang babae na kasama ng ilang mga cultivator.
Bukod sa kanyang kagandahan, siya'y napakaakit-akit, at ang kaakit-akit na ito ay hindi pekeng kundi natural. Tumigil siya sa hangin at tinitingnan si Wang Lin na naglalakad. Ang kanyang kilay ay kumerbo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong nangyari, Junior Sister Liu? Tanong ng isang cultivator na nasa tabi niya. Wala. Bumalik na kayo sa sekta. Mayroon akong ilang personal na bagay, mahina at mahinahong sagot ng magandang babae. Hindi na siya tumingin pa sa kanila at lumipad pababa. Ang cultivator na nagsalita ay nagulat at gusto niyang sundan siya. Senior brother, nais ko munang mag-isa. Ang malambot ngunit matatag na boses ng babae ay yumeko. Tumigil ang cultivator at nag-isip saglit. Pagkatapos, iniwan niya siya kasama ang iba pang mga kasama na nagulat din. Tumigil si Wang Lin at lumingon. Tumingin siya sa langit at ang maganda at kumikislap na liwanag ay lumapit. Tumigil ang liwanag sa 100 talampakan mula sa kanya at naging isang magandang babae sa kulay purple. Ang babae ay napakaganda. Ang kagandahan niya ay hindi pa nakita ni Wang Lin sa buong buhay niya. Siya ay ilang beses na mas maganda kay Zhou Rui. Ngunit hindi na nawala si Wang Lin sa pagkabighani. Nakita na niya ang lahat at hinahanap ang katotohanan ng mundo. Mayroon siyang sariling mga iniisip. Sa kanyang mga mata, kahit na ang babae ay maganda, kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa lupa, magiging pareho lang siya sa ibang babae. Tiningnan ng babae ang matandang Wang Lin, ang kanyang puting buhok at kulubot na mukha, ang kanyang matalim na mga mata. Pagkatapos ng matagal na oras, siya ay nagbigay ng isang bahagyang bow. Senyor, nakita kita ilang dekada na ang nakaraan. Ngayon na muling nagkita tayo, naaalala mo pa ba ako? Tiningnan ni Wang Lin ang babae sa harap niya at nagsimula mag-isip. Pagkatapos ng matagal na pagninilay, ngumiti siya at niyugyug ang kanyang ulo, nakalimutan ko. Kung nakalimutan mo na, hayaan mo na lang. Senyor, hindi ko alam kung bakit, ngunit palagi ko kasing nararamdaman na nagkita na tayo dati. Hindi lang ngayong pagkakataon, kundi pati na rin noong nakaraan. Gusto kong malaman, ano ang pangalan mo? Tanong ng babae ng mahina, habang nakangiti. Nanatiling kalmado si Wang Lin at dahan daw ang nagsabi, ang matandang ito ay tinatawag na Wang Lin. Wang Lin. Ang babae ay kumerbo ang kilay at nag-isip ng matagal. Isa ka bang dakilang iskolar ng Zhao, Wang Lin? Ang matandang ito nga. Tumango si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay may kasamang sinaunang aura. Ang kanyang titig ay malalim, parang may laman na buong mundo. Siguro mali ang naalala ko, ang babae ay nag-isip ng matagal at hindi maisip kung saan nanggagaling ang pakiramdam ng pamilyaridad at ang sakit na nararamdaman. Tiningnan niya si Wang Lin at hindi niya maintindihan kung bakit ang pakiramdam ay lalong naging matindi habang tinitingnan siya. Ang kanyang matandang mukha ay nagdulot sa kanya ng kirot sa puso at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Patawad, Palm. Say siya. Lamingga siya upang umalis na may kalituhan sa mga mata at sakit sa dibdib. Mahinang sinabi ni Wang Lin, nais ko sanang malaman, anong pangalan ng batang babae? Huminto ang babae at lumingon. Liu Mei. Sa ilalim ng kanyang magagandang mata, nagbigay siya ng isang magandang ngiti na makakapagpapigil sa puso ng isa. Matapos magatubili ng kaunti, kumuha siya ng isang pil mula sa kanyang bag of holding. Ikaw ay tumatanda na, ang pil na ito ay makakatulong sa iyong manatiling malakas. Tadhana na nagkita tayo, kaya't ito ang aking regalo para sa iyo. Palm. Ibinaba ni Liu Mei ang pil. Lumitaw ang mga ulap sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay lumipad papataas, nagiging napakaganda. Isa ba itong nakaraang buhay o reinkarnasyon, o isang panaginip, o wala talagang anuman? Liu Mei, ang babaeng nagbigay daan sa aking paggising mula sa sakit, tiningnan ni Wang Lin ang pil. Iningatan niyang mabuti ang kanyang mga iniisip. Matapos ang matagal na panahon, hindi hanggang malayo na ang babae, na si Wang Lin ay tumangala. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya upang magbigay ng malakas na sigaw. Liu Mei, kailangan mong alalahanin. Anuman, kung sa susunod na buhay man o reinkarnasyon o panaginip, huwag kang lumapit sa isang cultivator na may pangalang Wang Lin. Huwag mo siyang kilalanin, huwag mong lumapit sa kanya. Umalis na si Liu Mei at hindi alam ni Wang Lin kung narinig ba niya. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya hanggang sa mawala ng boses at wala ng bakas ng liwanag na iyon. Kabanata 1606 Isang bisita mula sa Zuyu. Hindi alam ni Wang Lin kung may silbi ang kanyang mga salita, at pati siya ay nasa estado ng kalituhan. Matapos ang mahabang panahon, kinuha niya ang pil. Makalipas ang isang sandali, huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Naglakbay siya sa planetang Suzaku mag-isa. Hindi siya nanatili sa isang lugar, kundi naglakbay siya sa napakaraming bundok at ilog gamit ang kanyang pag-unawa sa mundo. Naglakbay siya mula sa isang bansa patungo sa iba. Ang mga taon ay lumipas, at ininom ni Wang Lin ang pil. Ang pil na ito ay nagbigay sa kanya ng walang katapusang enerhiya at lakas upang matupad ang kanyang hangarin na maglakbay sa buong mundo.
Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng maraming kakaibang mukha. Kabilang dito ang mga mabait, matitigas, nalilito, at matitigas ang ulo. Nakaharap siya sa mga tulisan at mga bandido, ngunit sa tuwing makikisalamuha siya sa kanila, kailangan lang niyang tumayo at maramdaman nila ang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Kayang takutin ni Wang Lin ang mga cultivator, kaya't wala nang saysay ang pag-uusap tungkol sa mga mortal. Habang naglalakbay, ang kanyang mukha ay lalong tumanda, ngunit ang kanyang mga mata ay lalong kumikislap. Naglalaman ito ng walang katapusang karunungan at pag-unawa. Ito ang nagbigay daan sa kanyang isipan upang muling ipanganak at mag-evolve. Pumunta siya sa napakaraming lungsod at nakatagpo ng napakaraming tao. Pumunta rin siya sa maraming kabisera. Sa gitna ng maraming imperial capitals at mga opisyal, ang temperamento at mga salita ni Wang Lin ay nagdulot sa mga tao ng dahan-daang paggalang sa kanya. Nakita rin niya ang maraming emperador na may mataas na posisyon. Sa kanyang mga mata, pare-pareho lang ang mga taong ito. Walang pagkakaiba. Hindi ibig sabihin na walang mga tao na nais kunin ang kanyang buhay, ngunit ang sinumang may ganitong pakiramdam ay natatakot at umatras sa takot kay Wang Lin. Sa bansa ng Wu, sa loob ng palasyo na napapalibutan ng libu-libong mga sundalo. Kung magbigay ng utos ang emperador, kikilos ang hukbo. Nais ng emperador na manatili si Wang Lin at maging dakilang iskolar ng bansa ng Wu. Ngunit sa huli, ngumiti si Wang Lin, umiling, at siya ay umalis. Ang kulog ay umaragasa sa langit at nagbago ang kulay ng kalangitan. Ang libu-libong sundalo ay hindi nang ahas na pigilan siya. Pagkatapos niyang umalis, ang lahat ng mga sundalo ay nagdasal at nagbigay galang sa kanya. Sa bansa ng Sun, ang emperador ng Sun at ang kanyang walang katapusang mga nasasakupan ay sinundan si Wang Lin ng libu-libong kilometro upang samahan siya. Sa bansa ng Heavenly Dog, marami ang masasamang tao, ngunit sa huli, nang umalis si Wang Lin, nagbago siya at pinabuti ang buhay ng 10,000 tao. Habang naglalakbay, ang pangalan ni Grand Scholar Wang Lin ay nagdulot ng isang bagyong sumak sa planetang Suzaku. Ang bagyong ito ay naging mas malakas at naalala ng napakaraming tao. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Wang Lin ang maraming bundok. Tumayo siya sa mga bundok at tumingin sa mundo, naramdaman ang lakas nito. Nakatagpo rin siya ng mga immortal, mga kakaibang tao, at mga pamilyar na mukha. Sa planetang Suzaku, maraming sekta sa mga bansang nag-aaral. Marami sa kanila ay nagtayo ng kanilang mga sekta sa magagandang bundok, ngunit ang iba naman ay itinayo sa mga delikadong lugar. Sa bawat bundok na dumaan siya, kung nais ni Wang Lin, maaari niyang pasukin ang isang sekta batay sa nararamdaman ng kanyang puso nang hindi siya nagpapakita o naghahanap. Bagamat iba-iba ang lakas ng proteksyon ng mga sekta, wala ni isa sa kanila ang makakapigil kay Wang Lin. Matapos niyang pumasok, madrama siya ng lahat ng cultivator na nagulat sa lakas ng aura na nagmumula sa katawan ni Wang Lin. Pati ang mga elders na matagal nang nagsasagawa ng closed-door cultivation ay madyay gising mula sa malakas na aura na nagmumula kay Wang Lin. Tahimik na pumasok at tahimik na umalis si Wang Lin. Tiningnan lang niya ang bundok, tinamasa ang tanawin, at pinagmumuni ang mundo. Para sa iba, pareho lang sila sa kanya. Pati sa mundong ng mga cultivator, ang pangalan ng mortal na Grand Scholar Wang Lin ay dahan-daang kumalat. Alam ng mga cultivator na sa planetang Suzaku, may isang Grand Scholar na kahit ang mga cultivator ay nagkakaroon ng takot at paggalang sa kanya. Hindi ang kanyang kapangyarihan ang dahilan ng takot, kundi ang kanyang mga kaisipan. Kung immortal o mortal, lahat sila ay mga nilalang na naglalakbay ng maligaya. Iniwan ni Wang Lin ang ilan sa kanyang mga salita saan man siya magpunta. Sa mga cultivator, marami ang nakipag-usap sa kanya upang makakuha ng pananaw at pag-unawa sa mundo. Nagtatag sila ng kanilang mga domain at umabot sa Soul Formation Stage. Pati ang mga nasa Soul Formation Stage o higit pa ay lumapit upang makipag-usap sa kanya at nagulat pa rin sa kanyang mga salita. Isang taon, lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, lumipas ang 12 taon. Sa loob ng 12 taon, nakapunta si Wang Lin sa maraming lugar. Ang pangalan niya ay hindi namamiliin na kumalat sa mga lugar na hindi pa niya napuntahan. 12 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa Zhao mag-isa. 12 taon pagkatapos, mag-isa pa rin siyang naglalakbay sa planetang Suzaku. Sa araw na iyon, habang ang niyebe ay bumabagsak, dumating si Wang Lin sa kabisera ng isang bansang hindi niya alam ang pangalan. Ang bansang ito ay napakalaki, katumbas ng 3 Zhao. Pumunta si Wang Lin sa kabisera ng bansang ito sa kanyang panaginip. Tumayo siya sa labas ng pinto habang ang niyebe ay bumabagsak, at isang bahagyang kalungkutan ang lumitaw sa kanyang matandang mukha. Hinigpitin niya ang kanyang coat at pumasok sa lungsod. Habang naglalakad siya sa niyebe sa kalsada, pumasok si Wang Lin sa isang tahimik na kalye ng lungsod. May mga tindahan sa magkabilang gilid, ngunit kakaunti lamang ang tao sa mga tindahan. Tinitingnan ng pamilyar na lugar, ang mga imahe mula sa kanyang panaginip ay naging mas makatotohanan. Parang ang panaginip na ito ay nagsasanib sa mga nakikita niya.
Si Wang Lin ay pumasok sa isang trance habang dahan-dahan siyang naglakad patuloy. Dong, 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 ang tunog ng bakal na tinatamaan ay narinig mula sa malayo. Tumingin si Wang Lin at nakita ang isang panday na tindahan gamit ang kanyang matandang mata. Sa loob ng tindahan, may isang kalalakihan na may malalakas na braso habang hawak ang panghampas at pinapalakas ang bakal. Kahit na bumabagsak ang nyebe, hindi siya nakakaramdam ng lamig. Patuloy siyang humahampas gamit ang panghampas. Sa tabi ng lalaki ay isang maliit na upuan kung saan nakaupo ang isang batang 7 o 8 taong gulang. Nakasuot ng makapal na coat, pula ang mukha ng bata at masaya siyang nanunood sa lalaki. Dainyo, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malabo at marahang inalag ang kanyang ulo. Ang batang nasa harap niya ay hindi ang Dainyo mula sa kanyang panaginip. Senyor, matagal ka nang nakatayo sa labas, pumasok ka na para magpainit. Ibababa ng lalaki ang panghampas at pinunasan ang kanyang pawis. Tumalikod siya kay Wang Lin at ngumiti. Napansin si Wang Lin saglit bago siya ngumiti at tumango. Pumasok siya sa pandayan at ang mainit na hangin ay tinunaw ang nyebe sa kanyang katawan. Asawa, magdala ka ng mainit na alak. Ang lalaki ay nagsuot ng coat. Nang makita niyang matanda si Wang Lin, tinulungan siya nitong maupo at umupo rin sa tabi ni Wang Lin. Ngumiti ang lalaki. Hindi ba't hindi ka taga rito, senyor? Tumingin si Wang Lin sa tindahan at marahang nagsabi, pumunta ako dito minsan. Ngayon na dumaan ako ulit, nagpunta ako upang magmasid. Ang batang 7 o 8 taon ay tiningnan si Wang Lin ng may pagkamausisa. Nang marinig ang tinig ng kanyang ina, tumayo siya at tumakbo papunta doon. Pagkalipas ng ilang saglit, lumabas siya kasama ang isang babaeng katulad ng edad ng lalaki. Ang babae ay mukhang matyaga at pinuno ng malasakit habang ininom si Wang Lin ng alak. Senyor, malamig ang panahon, uminom ka ng isang tasa ng alak upang magpainit ng iyong katawan. Dumaan ka ba dito upang maghanap ng mga kamag-anak? Ngumiti si Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Kinuha niya ang alak at nilasahan ito bago inubos ang buong tasa. Senyor, maganda ang alak ng pamilya Seng namin, tama ba, haha? Hindi panday ang lolo ko, kundi nagtitinda siya ng alak. Ako ang nagbukas ng pandayan. Kinuha ng lalaki ang kanyang tasa at tumawa pagkatapos inumin ito. Malakas ang apoy sa loob ng tindahan at nagbigay ng matinding contrast laban sa nyebe sa labas. Pinatanggal ng init ng apoy ang lamig ng nyebe. Umakyat si Wang Lin at umupo doon habang iniinom ang alak ng pamilya Seng. Hindi niya malaman kung ito ba ay isang panaginip o hindi. Pagkalipas ng matagal na oras, nang hamina ang nyebe, tumayo si Wang Lin at nagpapalam. Nakaramdam ng awa ang lalaki kay Wang Lin at binigyan siya ng alak upang magpainit ng katawan. Nang umalis si Wang Lin, madilim na ang langit, ngunit dahil sa nyebe, maliwanag ang lupa kaya't nakikita niyang malayo. Habang naglalakad, nawala ang liwanag mula sa pandayan sa likod niya. Naglakad siya palayo habang ang liwanag ng buwan ay humihila ng kanyang anino. Matapos ang maikling pahinga, tila may naunawaan si Wang Lin. Nagpatuloy siya sa paglalakbay sa planetang Suzaku at pumunta sa maraming lugar. Ngayon, 15 taon na mula nang umalis si Wang Lin sa Zhao, at siya ay nasa kanyang maagang 70s. Mas lalo pang kumikilos ang kanyang bulugad at nagbigay ang kanyang katawan ng pakiramdam ng mga huling taon ng buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing liwanag ng araw. Walang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karma, naglalaman ng buhay at kamatayan, naglalaman ng totoo at mali, wala ni ang kanyang guro na si Sudao ang may ganitong uri ng pagkatao. Noong tag-init ng 15 taon, sa isang banyagang bansa, bumagsak ang ulan at si Wang Lin ay tumayo sa loob ng isang pavilion sa tabi ng daan. Tinitingnan niya ang ulan sa labas at bahagya niyang nakita ang dagat sa malayo sa pamamagitan ng ulan. Ang dagat na iyon ay napakalaki, naghihiwalay ng 2 kontinente. Sa kabilang panig ng dagat, may mga maraming bansa. Iyon ang huling lugar na nais puntahan ni Wang Lin. May isang babae doon na iniibig niya sa kanyang ibang buhay. Kailangan niyang pumunta at silipin ito. Bumagsak ang ulan hanggang sa magbuo ito ng mga linya. Naging malabo ang mundo hanggang tanging ang balangkas na lang ang kanyang nakita. Tiningnan ni Wang Lin ang ulan at pinakinggan ang tunog nito habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagdaka, nang ipikit niya ang kanyang mga mata, isang babae ang lumapit mula sa malayo. Ang babae ay tila napapalibutan ng malamig na aura. Habang siya ay lumalapit, narinig ang mga tunog ng pagputok at naging yelo ang ulan. Hawak ng babae ang isang sanggol, at ang sanggol ay balot sa makapal na kumot. Walang ulan na tumama sa sanggol at mahimbing itong natutulog. Huminto ang babae sa harap ng pavilion. Siya ay nasa kalagitnaan ng edad, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maganda at maringal. Gayunpaman, ang malamig niyang aura ay nagbigay ng malakas na intent ng pagpatay. Ikaw ba si Grand Scholar Wang Lin? Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at mahinahon na tiningnan ng babae bago tumango.
Isa sa kanila ay tumayo sa loob ng pavilion kung saan walang ulan. Ang isa naman ay tumayo sa labas ng pavilion at wala ring ulan. Lahat ng ulan ay naging yelo sa paligid niya. Galing ako sa Zuyu at may tanong akong nais itanong sa iyo. Ang tinig ng babae ay malamig, para bang galing ito sa nyebe. Kabanata 1607 Si Limuan. Tumingin si Wang Lin sa malamig na babae at pagkatapos ay napansin ang sanggol na balot ng kumot. Pagkatapos mag-isip sandali, tumanggaw siya. Ang ekspresyon ng babae ay nanatiling walang pakialam at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng malamig na hangin ng taglamig. Tiningnan niya si Wang Lin at ang mundo sa likod nito. Kilalang kilala ang iyong pangalan sa planetang Susako, narinig ko pa nga ang tungkol sa iyo sa Zuyu. Ikaw ay isang dakilang iskolar na nakatulong sa maraming mga nag-aaral upang maunawaan ang mundo. Pumunta ako dito para sa batang ito. Tiningnan ng babae ang natutulog na sanggol. May bahagyang kalambutin sa kanyang mga malamig na mata. Ang malamig na tono ng kanyang boses ay hamupo ng kaunti habang tinitingnan niya ang sanggol sa kanyang mga braso at sinabi, sabi ng lahat, nakikita mo na ang buong mundo, nauunawaan ang karma, hindi ka naaapektuhan ng buhay at kamatayan, at naglalakad ka sa pagitan ng totoo at mali. Pwede mo bang bigyan ng batang ito ng sariling landas? Parehong namatay ang mga magulang ng batang ito nang ipinanganak siya. Ako ay nagkataon lamang na dumaan at nakita ko siya. Siya ay matigas na at malapit ng mamatay. Nahabag ako at lumapit, at natuklasan ko na siya ay labis na may talento. Mayroon siyang aura ng 5 elemento sa kanyang katawan. Kung siya ay makaligtas, magiging araw siya para sa planetang Susako. Subalit, magiging magulo ang buhay niya. Mahusay ako sa panghuhula at inihula ko na ang batang ito ay haharap sa isang kalamidad. Dahil ako ay nakatagpo sa kanya, na-involve ako at magiging isa akong tutulong sa kanya upang malimpasan ang kanyang kalamidad. Habang siya ay lumalaki, lalapit ang kalamidad ng buhay at kamatayan. Limitado ang aking kasanayan, kaya't magagamit ko lamang ang aking mahika upang pigilan ang kanyang paglaki, upang manatili siya sa kalagayan ng isang sanggol. Narinig kong ikaw ay may talento, kaya't naghanap ako ng tulong mula sa iyo. Malamig ang boses ng babae habang marahan niyang sinabi ang mga salita. Sa puntong iyon, isang kidlat ang kumidlat sa langit at ang kulog ay gumalaw. Ang lakas ng kulog ay tila sobrang lakas at nagising ang natutulog na sanggol. Binuksan nito ang kanyang malilinis na mata at nagsimulang umiyak. Kahit na ang kulog ay lumipas, ang iyak ng sanggol ay patuloy na umuukit sa hangin. Tiningnan ni Wang Lin ang sanggol at mahinang sinabi, hayaan mong hawakan ko siya. Nag-isip sandali ang babae bago ibinigay ang sanggol kay Wang Lin. Hawak ni Wang Lin ang sanggol at tinitingnan ito. Ito ay isang batang babae. Bagamat umiiyak, siya ay napaka-cute. Tila may pulang tuldok na naka-imprinte sa kanyang kaluluwa. Ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata at binasa ang kumot na nakabalot sa kanya. Nakakagulat. Umiiyak ang batang babae sa mga braso ng babae nang magising, ngunit sa mga braso ni Wang Lin, dahan-dahan siyang tumigil sa pag-iyak. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nakatingin kay Wang Lin. Dahan-daang ngumiti si Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang ni-rub ang ilong ng batang babae. Agad na nagsimulang tumawa ng maligaya ang batang babae. Mahinang tinanong ni Wang Lin, anong pangalan niya? Nag-isip sandali ang babae bago sinabi, maaga namatay ang mga magulang niya, kaya't hindi ko rin alam. Sa mga taon, hindi ko siya binigyan ng pangalan. Pwede ba kitang hilingin na bigyan siya ng pangalan, sir? Ang kanyang boses ay may halong malamig na tono. Tiningnan ni Wang Lin ang batang babaeng masaya at tumatawa. Bagat may pakiramdam siya ng pamilyar na aura mula sa batang ito. Matapos ang mahabang panahon, tumingin si Wang Lin sa ulan. Ang distansya ay tinakpan ng ulan. Saglit na nakita ang isang makulay na paru-paro na nagtatago mula sa hangin at ulan. Kung ang mga pakpak ng paru-paro ay mababasa dahil sa ulan, hindi na ito makakalipad. Kung ang katawan ng paru-paro ay matamaan ng hangin, ito ay parang isang buhawi para sa isang tao. Tumingin si Wang Lin sa paru-paro sa ilalim ng dahon at nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang paru-paro ng matagal. Palitan natin siya ng pangalan, Red Butterfly, ang paru-paro sa ulan na may maliwanag at maselang pulang liwanag na maglalakad ng kanyang matayog at maliwanag na buhay. Ang mga salita ni Wang Lin ay mahina at naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam habang tinitingnan ng batang babae. Tila naintindihan ng batang babae ang mga salita ni Wang Lin at mas lalong tumawa. Hindi ko alam ang mga mahika at hindi ko alam kung paano siya matutulungan na iwasan ang kanyang kalamidad ng buhay at kamatayan. Nakakita ako ng isang bagay sa aking panaginip, at iguguhit ko ito para sa iyo. Kung maiintindihan mo ito, maaaring ito ay makatulong upang malutas ang kanyang kalamidad ng buhay at kamatayan. Napabuntong hininga si Wang Lin habang ibinabalik ang batang babae sa malamig na babae. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa ulan at tinungo ang mesa ng bato sa pavilion. Pumikit siya na parang nagsusuri ng isang bagay at nagsimulang iguhit ang isang komplikadong pattern.
Ang pattern na ito ay isang formation. Ang formation na ito ay sobrang komplikado at nagbigay ng pagkamangha sa babae mula sa Suyu. Maingat niyang inalala ito. Matapos ang mahabang panahon, natapos ni Wang Lin ang huling stroke at binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos mong maunawaan ito, kumuha ng isang hibla ng buhok ng batang babae at ilagay ito sa loob. May kalituhan sa mukha ni Wang Lin habang tinitingnan ang langit. Nagsimulang maglaho ang mga madilim na ulap. Ang pattern sa mesa ay unti-unting naglaho sa hangin at hindi na ito malinaw. Isinara ng babae mula sa Suyu ang kanyang mga mata sandali bago yumuko kay Wang Lin. Hinawakan niya ang sanggol at naglakad patungo sa ulan. Hindi tiningnan ni Wang Lin ang likod ng babae. Nakatingin siya sa pavilion at pinagmamasdan ang paghinay ng ulan. May kalituhan sa kanyang mga mata. Karma, totoo ba ang karma tulad ng nakaraang buhay, o mali at ako lang ang kumukumpleto nito sa aking sarili, hindi naiintindihan ni Wang Lin. Tumigil ang ulan sa labas ng pavilion at isang bahaghari ang lumitaw. Ang paro-paro na nagtatago sa ilalim ng dahon mula sa ulan ay lumipad sa hangin. Lumipad ito sa harap ni Wang Lin at nagpatuloy sa kalayuan. Habang humihinga ng malalim, lumabas si Wang Lin mula sa pavilion. Naglakad siya patungo sa dagat. Sa ika-15 taon mula nang umalis sa Jiao, nakarating si Wang Lin malapit sa dagat. Sumakay siya sa isang barkong pangkalakal na naglalakbay sa pagitan ng dalawang kontinente. Pumunta siya upang makita ang mundo doon. Walang hanggan at kahanga-hanga ang dagat. Hamangin at gumalaw ang mga alon sa barko. Nakatayo si Wang Lin sa barko, amoy ang hangin ng dagat habang ang kanyang puting buhok ay sumasayaw sa hangin. Humaplos ang hangin ng dagat, ngunit hindi nito kayang tanggalin ang mga bakas ng panahon. May sariling lasa ang araw at buwan sa ibabaw ng dagat. Ito ang unang pagkakataon ni Wang Lin na pumunta sa dagat, ngunit hindi siya nakaramdam ng discomfort. Tinitingnan niya ang tubig at isang aura ang sumikop sa kanyang katawan. Ang langit sa ibabaw ng dagat ay may mga sigol na paikot-ikot. Ang maliwanag na araw ay bumabalot sa buong dagat. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pagkatapos ng 5 buwan, nakapasok na ang barko sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Habang humahampas ang hangin at kumakanta ang mga marino, ngumiti si Wang Lin. Sa isang araw ng ika-6 na buwan, maaga sa umaga nang nagsisimula pang sumikat ang araw, nagising si Wang Lin mula sa ingay sa labas. Lumabas siya at nakita ang mga marino na kasama niya sa loob ng kalahating taon, nakaluhod sa lupa. Sila'y sumasamba patungong silangan. Tiningnan ni Wang Lin at ang kanyang katawan ay kumilos ng bigla. Sa ibabaw ng dagat sa silangan, sa malabong kalangitan, isang illusory na imahe ang lumitaw. Ang imahe ay nagpapakita ng bibig ng isang bulkan, at ito ay sumabog. Ang bundok ay umuga at dalawang malalaking bitik na parang dalawang dragon na magkasama ang lumitaw. Ito ay parang isang tanda. Walang katapusang lava ang sumabog at usok ang lumabas, tinakpan ng kalangitan sa loob ng imahe. Walang tunog, ito'y isang imahe lamang. Ang eksena ng pagputok ng bulkan ay nagdulot sa lahat sa barko upang magluhod. Mula sa malayo, ang illusory na imahe ay nagsanib sa mundo. Mukhang tunay ngunit nagbigay ng pakiramdam ng kalabuan. Hindi malaman ng mga tao kung ito ba ay tunay o hindi. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang illusory na mundo, umalag ang kanyang isipan. Totoo at mali, sinabi ng libro na ang dagat ay may espiritu na tinatawag na Shen at ang kanyang hininga ay lumilikha ng ilusyon. Ang eksenang ito, ito ba ay totoo o peke, talaga bang umiiral ito sa isang lugar o isa lamang ilusyon? Espiritu ng dagat, huwag magalit. Espiritu ng dagat, huwag magalit. Ang mga mortal ay nanginginig at lumuhod sa lupa nang makita ang hindi maipaliwanag na eksena. Ang kanilang mga puso ay nanginginig. Bagamat hindi ito ang unang beses nilang nakita ito, hindi pa nila ito nakita ng madalas. Ang mga sinaunang alamat ay nagsasabi na kung ang sinuman ay makakita ng ilusyon sa dagat, ito ay dahil ang espiritu ng dagat ay nagalit at parurusahan nito ang lahat ng buhay sa dagat. Si Wang Lin ay naguluhan, kaya't hindi niya nakita na ang mga mortal ay bumangon at nagbaba ng maraming kargamento sa dagat. Nais nilang magbigay ng handog sa espiritu ng dagat at pakalmihin ang galit nito. Dapat ay peke ito. Hindi ito umiiral, ito'y isang ilusyon lamang. Hindi ganitong bagay ang maaaring mangyari sa mundong ito. Hindi ito nangyari sa alinmang lugar sa mundong ito. Dapat ay isang immortal na nag-aaral sa ilalim ng dagat, at ang kanyang mga spell ang nagiging sanhi ng lahat ng ito. Bumulong si Wang Lin. Nakita na niya ang katotohanan ng mundo, ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi kayang isiping mangyari. Huminga ng malalim si Wang Lin at bumulong, peke ito, ngunit biglang tumigil ang kanyang boses at lumaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang kamay ay hindi namamili na itinuturo ang illusory na bulkan sa malayo at puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Ito, siya. Sa illusory na imahe, habang ang itim na usok ay pumuno sa mundo, isang babae ang lumitaw. Nakaputi siya at bagamat hindi siya isang supremo kagandahan,
nagbigay siya ng pakiramdam ng kahinahunan. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw kasama ng kanyang mga damit. Tila siya isang diwata nang magpakita mula sa alikabok. Ang babaeng ito ay lumabas mula sa itim na ulap at ang kanyang kamay na parang jade ay itinuro pababa. Ang sumabog na bulkan ay yumanig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala. Nang makita ni Wang Lin ang babae, tila nawalan siya ng lakas at natigilan. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ng damaloy at sumabog sa kanyang katawan na parang isang bagyong dumaan. Ang buong katawan niya ay nalunod sa kalungkutan at dalawang linya ng luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Siya yon. Ang katawan ni Wang Lin ay matanda na, ngunit ngayon ay lalong naging matanda. Yumuko siya sa barko at tinitingnan ng babae sa puti sa loob ng ilusyon. Ang kanyang tingin ay tila tumagal ng isang panahon. Kabanata 1608 ang titig na iyon. Pagkalipas ng isang oras, nawala ang ilusyon bago ang mata ng lahat, pati na rin sa harap ni Wang Lin. Ang mga miyembro ng tripulante ay patuloy na nanginginig at nanatiling tahimik. Hindi nila makalimutan ang kanilang nakita sa ilusyon, lalo na ang mga naglalagablab na mga bato na kumalat nang sumabog ang bulkan. Ang eksenang iyon ay nagbigay sa kanila ng hindi pagkakaintindihan kung ito ba ay totoo o hindi, ngunit alam nilang ito ang galit ng espiritu ng dagat. Si Wang Lin ay nakasandal sa barko at tila nawalan ng lakas. Dalawang agos ng luha ang damaloy sa mga guhit ng kanyang mukha at binasa ang kanyang mga damit. Tinitigan niya ang nawalang imahe at nawalan siya ng malay. Ang natirang naiisip ay ang mahinang puting silhouette. Totoo ba ito? O peke? O baka isang panaginip lang? Matapos ang matagal na oras, niyuko ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitigan ang dagat. Ang oras ay lumipas. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Sa ika-9 na buwan ng paglalakbay ni Wang Lin sa dagat, nakita niya ang tunay na galit ng dagat. Sa gabi, ang madilim na ulap ay tinakpan ang kalangitan at ang kulog ay umuuga. Ang kidlat ay kumidlat at ilang mga kidlat ay tila tumama sa kailaliman ng dagat. Ito ay nagdulot ng pag-alo ng liwanag at dilim sa kalangitan. Tuwing kumidlat, ang dagat ay lumiwanag. Sa bawat sandali ng liwanag, makikita ang mga alon na dumadaloy. Ang malalakas na tunog ng mga alon ay nakikipagsabayan sa kulog. Ang hangin ay humuhulog mula sa dagat at tinatamaan ang barko. Bawat mandaragat ay takot na nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, habang pinapalakad ang barko upang makaligtas sa galit ng dagat. Bawat isa sa kanila ay nagdarasal. Ang bawat isa ay nagsusulat ng kanilang huling mga salita na maaaring hindi na marinig muli. Ang bagyo ay dumagundong, ang kulog ay umuuga, ang kidlat ay kumidlat, at ang mga alon ay humahampas. Sa kalaliman ng gabi, si Wang Lin ay nakatayo sa barko at nakakapit sa poste sa tabi niya. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng kontrol, nanginginig ng malakas. Dumaan ang hangin at binasa ang kanyang mga damit. Ang tubig ay dumadaloy mula sa kanyang puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap. Habang tinitingnan ng galit ng dagat, lalong kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay lumaki ng walang hanggan hanggang sa maging sapat upang takpan ang buong mundo. Ito ang kapangyarihan ng kalangitan, ito ang tunay na katotohanan. Ito ang walang habas na kalikasan. Tumawa si Wang Lin. Ang kanyang mahinang tawa ay parang hindi kayang pantayan ang lakas ng kulog at alon, ngunit ipinapakita nito ang lakas ng kanyang puso. Pinagmamasdan niya ang mga mortal na nagsusumikap upang makaligtas. Tinitingnan niya ang barko na malupit na tinatamaan ng malalakas na alon, parang malulunod at matutunaw sa anumang sandali. Tinitingnan ni Wang Lin ang lahat ng mga tao at nakita ang hindi pagkakasunduan sa kanilang mga puso. Ngunit, ang hindi pagkakasunduan ay tila mahina at walang halaga sa harap ng hangin at ulan. Habang tumitindi ang hangin at alon, isang malakas na alon ang dumating at tumama sa mast. Tumama ito sa isang tripulante na nagtangkang umiwas ngunit huli na. Mabuti na lang at hindi siya nasugatan ng malubha at nagsikap siyang umakyat. Hinailan niya ang mga lubod at ipinagpatuloy ang pakikibaka upang makaligtas. Ngunit ang barko ay parang isang nag-iisang dahon sa galit ng dagat. Wala itong kakayahang labanan ng mga alon. Ang buong barko ay nagbigay ng tunog, na parang hindi na nito kayang tiisin at malapit ng mag-collapse. Ang aura ng kawalan ng pag-asa ay kumalat sa buong barko at pumuno sa mga puso ng lahat. Hindi na kinapit ni Wang Lin ang poste kundi sumama na siya sa mga mandaragat, hindi inaalintana ang kanyang katandaan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang galit ng dagat. Huwag sumuko, mayroon pa tayong lakas. Ang isang middle-aged na tao ay ngumiti habang hawak ang isang lubod at ibinaba ang layag. Dumaan ang alon sa kanyang tabi. Sa sandali ng buhay at kamatayan, nagsimula siyang umawit ng isang kanta ng mandaragat na alam nila. Isang binatilyo na wala pang 20 taon ang pinunasan ng pawis mula sa kanyang mukha at umungol. Huwag mawalan ng pag-asa, mayroon pa tayong mga pangarap. Para bang nakakita siya ng tapang na nawala siya mula sa sigaw na iyon. Huwag mawalan ng pag-asa, mayroon pa tayong bukas.
Mas maraming tripulante ang nagsimulang umawit sa gitna ng hangin at alon. Ang kanilang mga tinig ay yumeko at nagsanib upang lumikha ng isang tinig na sumasalungat sa kamatayan. Huwag sumuko, mayroon pa tayong lakas. Huwag mong ipikit ang mata, kailangan pa nating makita ang pagsikat ng araw. Ang kalangitan at lupa ay makapangyarihan, ngunit hindi nila kayang takpan ang mga tinig ng ating kaligtasan. Naglalakbay tayo sa dagat para mabuhay, paano tayo matatakot sa kamatayan? Ang galit ng espiritu ng dagat ay makakapagpatakot sa atin, makakapaglubog sa atin, ngunit hindi nito kayang pigilan ang ating awit. Ang lahat ng tripulante ay nagsimula ng sumigaw ng kantang ipinasikat mula pa noong sinaunang panahon sa buong dagat ng planetang Suzaku. Ang mga tinig ay nagbigay ng tapang, isang hindi matitinag na espiritu, isang pagnanais na mabuhay, at ang kanilang walang takot sa kamatayan. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig nang marinig niya ang sigaw na ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ito ay isang defying will. Isang defying will laban sa kalangitan at lupa. Buhay at kamatayan, buhay at kamatayan. Ang defying will na ito ay ipinanganak sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahil sa pag-aalangan at hindi pagkakasunduan ay lumitaw ang defying will na ito. Kung walang hindi pagkakasunduan at walang pag-aalangan, walang buhay at kamatayan. Ang buhay ay buhay at ang kamatayan ay kamatayan. Nauunawaan ko. Ang isipan ni Wang Lin ay nanginginig. Hindi pa rin niya nauunawaan ang karma, buhay at kamatayan, totoo at peke, hindi pa rin siya nakakita ng lubusan. Ngunit nang marinig niya ang awit ng mga mandaragat, bigla siyang nakakita ng kaliwanagan. Buhay at kamatayan. Tulad ng bundok na nakikita ang buhay bilang buhay at kamatayan bilang kamatayan, nakikita ang buhay hindi bilang buhay, kamatayan hindi bilang kamatayan. Ngunit sa huli, pagkatapos maunawaan ng lahat, nakikita mong ang buhay ay buhay at ang kamatayan ay kamatayan pa rin. Ang bawat isa ay may takot sa buhay at kamatayan. Dahil sa takot na ito, dalawang landas ang lumitaw, isa ay pagsunod at ang isa ay pagtutol. Ang pagsunod sa buhay at kamatayan ay ang unang realm ng buhay at kamatayan. Ngunit kung ito ay naging defying will, nangangahulugan ito ng hindi pagtingin sa buhay bilang buhay at kamatayan bilang kamatayan. Ito ang ikalawang realm. Sinasabi ng mga tao, tingnan ang buhay at kamatayan, ngunit sa katotohanan, hindi mo kayang tingnan ang buhay at kamatayan. Sa pinakamataas, makikita mo lamang ang buhay at kamatayan ng malinaw. Sa defying will na iyon, hindi mo na kailangan pang isipin ang buhay at kamatayan at sasabihin mo, ang buhay ay kaligayahan at walang dahilan para matakot sa kamatayan. Ito ay isang determinasyon na mamatay, ngunit hindi ibig sabihin na nakikita mo ang buhay at kamatayan. Ang ikatlong realm ng buhay at kamatayan, ang katotohanan na hinahanap ni Wang Lin, ay hindi rin makita o malampasan ng buhay at kamatayan. Isang linya lang. Ang linyang ito ay pumuno sa isipan ni Wang Lin, ngunit hindi niya ito masabi. Para bang may hadlang na pumipigil sa kanya na sabihin ito. Sa hangin at ulan, ang mga salitang bumabaliwala sa buhay at kamatayan at ang hindi pagkakasunduan upang sumunod ay yumeko hanggang sa ang kulog ay nawala, ang kidlat ay nawala, at ang hangin at alon ay hamupa. Ang gabi ay dahan-daw ang lumipas at dumating ang bukang liwayway ng bagong araw. Ang mga sigaw ng mga nakaligtas mula sa pakikibaka sa buhay at kamatayan ay yumeko sa buong barko. Tumingin si Wang Lin sa kanila at ngumiti. Naupo siya sa harap ng barko at tinitigan ang pagsikat ng araw. Nakita niya ang puting ibon na lumilipad sa pagsikat ng araw, at ang mga sigaw nito ay yumeko. Sa ika-11 buwan sa dagat, ang kontinente ay nakita sa abot tanaw. Nang makita nila ang kontinente, mga sigaw ng kagalakan ang dumating mula sa barko. Nagpaalam si Wang Lin sa mga tripulante na nakasama niya ng halos 1 taon. Iniwan niya ang barko at dumating sa banyagang kontinente. Maraming mortal na bansa ang narito kasama ang maraming sekta at mga cultivator na posibleng kilala niya mula sa kanyang panaginip. Kabilang sa mga bansang iyon, may isa na tinatawag na Hao Fen. Tahimik na naglakad si Wang Lin sa kontinente na nasa kabilang dagat mula sa kanyang tinubuang bayan. Tinitingnan ang mga banyagang bundok, banyagang tubig, at ang mga banyagang mukha habang naglalakad siya. Bagaman hindi pa siya nakapunta dito sa kanyang buhay, kumalat na ang pangalan niya sa maraming lugar sa nakaraang 10 taon, pati na rin sa kontinente ito. Bagaman hindi siya kasing sikat tulad ng sa kanyang sariling bayan, hindi nag-aalala si Wang Lin. Isa siyang naglalakbay, at patuloy siyang naglalakbay sa buong kontinente. Naglakbay siya sa mga bundok at ilog, at sa mga lungsod at bansa. Sa isang kisap mata, 3 taon ang lumipas. Ilan na ang 19 na taon mula nang umalis siya sa Zhao. Ang katawan ni Wang Lin ay hindi na tulad ng dati at nagsisimula ng mapagod. Hawak niya ang tungkod sa kanyang kamay, ngunit kaya pa niyang magpatuloy sa paglalakad. Pumunta siya sa maraming sekta. Nakakita siya ng maraming immortal. Nakakita siya ng maraming emperador. Unti-unting nakilala ang pangalan niya ng maraming tao sa banyagang kontinente ito.
Walang pakialam si Wang Lin kung anong bansa, anong sekta, ang mga tao ay lahat ay alam na may isang matandang lalaki na tinatawag na Wang Lin na isang dakilang iskolar ng henerasyong ito. Siya ay naglalakbay sa buong mundo, naghahanap ng isang bagay. Ang kanyang mga salita ay naging mas kaunti habang siya ay tumatanda. Madalas, hindi na siya kailangang magsalita. Ang karunungan sa kanyang mga mata ay nagdudulot ng isang trance sa mga tao. Isang trance na hindi nila alam kung kailan sila gising. Sa taglagas ng ika-19 na taon, dumating si Wang Lin sa isang lugar na puno ng mga bulkan. Nang dumating siya, isang bulkan ang sumabog sa malayo. Nakita ni Wang Lin ang itim na usok na umaakyat sa kalangitan. Isang alon ng init ang dumaan mula sa malayo at tinamaan ang kanyang katawan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitigan ang itim na usok sa kalangitan. Ang kanyang matandang mga mata ay naglalaman ng isang banayad na titig na hindi pa niya nakita noon. Nakita niyang lumalabas mula sa itim na usok ang isang puting figure. Ang puting figure ay isang babae, at siya ay napakaganda. Tila kumukuha siya ng isang bagay mula sa sumasabog na bulkan at may hawak siyang isang jade na bote. Bumaling siya at nakita si Wang Lin sa malayo. Ang titig na iyon ay isang bagay na hindi malilimutan ni Wang Lin at nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Para bang naghihintay siya ng higit sa 1,000 taon para sa titig na iyon. Para bang naghihintay siya ng isang buong buhay upang makarating dito at makita ang titig na iyon. Kabanata 1609 ng mga tanong ng panaginip. May isang kasabihan na naglalarawan sa kagandahan ng isang babae habang siya ay lumilingon at ngumingiti. Ngunit ang babaeng nakasuot ng puti ay hindi ngumiti, kaya't ang eksenang ito ay may kakaibang lasa. Ang titig na iyon ay hindi pamilyar. Ang titig ng babaeng nakasuot ng puti ay dumaan kay Wang Lin at hindi nagpakita ng kahit anong pahiwatig ng pamilyaridad, na parang tinitingnan niya lang ang isang estranghero. Iniiwas niya ang kanyang mga mata bago lumingon at lumipad papalayo sa malayo. Nakatayo si Wang Lin, nakatingin ng tulala, hanggang sa hindi na niya makita ang babae. Isang sulyap pabalik upang alalahanin ang pananabik ng nakaraan. Pumikit si Wang Lin. Pagkalipas ng matagal na oras, nagbuntong hininga siya. Sa buong buhay ko, ang lahat ng mga tao na nakatagpo ko ay may bahid ng pamilyaridad. Ganon din si Zhou Rui, ganon din si Xu Fei, ganon din si Liu Mei. Sa loob ng 19 na taon mula nang umalis ako sa Zhao, ang lahat ng mga nagbabalik loob sa aking mga panaginip ay nagbigay sa akin ng parehong pakiramdam. Ngunit siya lamang. Siya lamang. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mas matanda. Kumapit siya sa isang patay na puno at binuksan ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay naglalaman ng kalituhan, ngunit ang higit na halata ay isang komplikadong pakiramdam ng kaliwanagan. Nakaramdam si Wang Lin ng kapitan habang naglalakad ng walang kalatoy-latoy. Hindi niya alam kung gaano kalayo siya nakalakad. Hindi niya makita ang pagsikat o paglubog ng araw. Wala siyang iniwang bakas sa bansang Haofen, ngunit patuloy siyang naglalakad palayo. Araw-araw, buwan-buwan. Ang komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata ay lalong tumindi, ngunit patuloy niyang tinatago ang katotohanan na kanyang natutunan. Hindi ito dahil ayaw niyang maniwala, kundi pakiramdam niya ay may pagkakataon pa, isang kasinungalingan na siya mismo ay hindi naniniwala. Pagkatapos, sa isang araw o isang taon, isang bundok ang tumambad sa kanyang harapan. Ito ay isang patay na bulkan. Marahil, sa isang tiyak na panahon sa nakaraan, ito ay umatungal at pumutok, naglalabas ng walang katapusang ilog ng lava. Ngunit ngayon, ito ay patay na. Ang lupa ay puno ng mga butas at mga itim na bato na nakakalat sa lahat ng dako. Isang aura ng kamatayan ng bumalot sa lugar na ito, at wala ni isang bakas ng tao sa loob ng daan-daang kilometro. Tumigil si Wang Lin sa ilalim ng patay na bulkan. Tinitigan niya ang bundok ng tulala, at pagkatapos ng matagal na oras, ang kalituhan sa kanyang mga mata ay bumagsak. Ang buong katawan niya ay nanginginig at kusang umatras ng ilang hakbang. Ito na. Pamilyar kay Wang Lin ang bundok na ito. Ito ang parehong bundok na pumutok sa ilusyon na nakita niya sa dagat. Ang dalawang bitik na parang dalawang magkakawing na dragon ay mga marka na magtatagal magpakailanman, kahit sa kamatayan. Ito ang nagsabi kay Wang Lin ng pagkakakilanlan ng bundok na ito. Habang tinitingnan ng bundok, hindi na kayang lokohin ni Wang Lin ang kanyang sarili at itago ang mga bagay na matagal na niyang napagtanto. Ang imahe mula sa dagat ay nagsanib sa kung ano ang kanyang tinitingnan ngayon. Ang ilusyon sa ibabaw ng dagat at ang katotohanan sa harapan niya ay bumuo ng isang hindi nakikitang puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang isipan ay umugang at ang lakas ng puwersang ito ay tinangay ang higit sa 50 taon ng panlilinlang sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, haharapin na niya ang kanyang sarili at ang mundo. Dapat noon ko pa naintindihan. Pero hindi ko nais maniwala. Wang Lin, kagaya mo, niloko ko rin ang sarili ko, ngunit nakalimutan mo na ako ay marunong mag-deceive din. Niloko mo ang sarili mo, ngunit maaari ka bang makaligtas sa panlilinlang sa sarili? Tinuro ni Wang Lin ang patay na bulkan at tumawa.
Ang kanyang tawa ay puno ng kalungkutan. Siya lang. Siya lang. Wala siyang pakiramdam ng pamilyaridad sa akin, ang titig na iyon ay kakaiba. Wang Lin, Wang Lin, kung ang ako ngayon ay mula sa nakaraang buhay at ang ako sa susunod na buhay ay makakasama si Limuan, nais mo bang bumalik ako upang tapusin ang karma ko kay Limuan? Kung ang ako ngayon ay isang reincarnation, ang ako sa dulo ng cycle ay dapat magtanggal ng pag-iral ni Limuan. Upang pakawalan siya para maging tunay kaming mga estranghero sa isa't isa. Kung ang ako ngayon ay isang panaginip at ang ako sa aking panaginip bilang isang cultivator ay ang tunay na buhay, nais ba nang natutulog na ako nakalimutan ako ni Limuan sa panaginip dahil sa kanyang kalungkutan? Ang lahat ba ng ito ay para sa hinaharap, sa susunod na reincarnation cycle, o sa mundo ng paggising, kung saan hindi na niya kailangang tiisin ang sakit ng paghihintay, hindi na kailangang mabuhay bilang isang wasak na nascent soul, at hindi na mabuhay ang buhay ng isang buhay na patay na tao sa loob ng higit sa 2,000 taon. Upang hayaan siyang maging masaya bago kami magkita upang maaari niyang tahimik na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Maaaring mayroon siyang ibang daw partner, ngunit wala ng cultivator na tinatawag na Wang Lin na nagpagaw sa kanya ng paghihintay. Ganito ba? Tumawa si Wang Lin. Habang tumatawa siya, tumulo ang mga luha. Habang mas nauunawaan niya, mas natutunan niyang lahat ng bagay sa mundo. Ang pagtingin sa buhay at kamatayan at sa totoo at mali ay karaniwang magdudulot ng kalituhan, ngunit sa oras na ito, nararamdaman lang niya ang matinding sakit sa puso. Wang Lin, talagang gagawin mo ito? Talaga bang nais mong kalimutan niya ang sarili niya? Talaga bang nais mong hayaan ang ibang ikaw na tapusin ang karma na tumagal ng higit sa 2,000 taon? Ang boses ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan. Nakaranas ako ng maraming bagay sa buhay ko, at lahat ng ito ay umiikot sa karma. 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 Wang Lin, hindi mo ito nakikita. Kahit magtulungan ka pa sa buong buhay mo, kahit na ang iyong cultivation ay nakakabighani, kahit ikaw ang mangguna ng mundo, hindi mo pa rin nauunawaan kung ano ang karma. Kinain mo ang 3 daw fruits at bumalik sa 2,000 taon na nakalipas gamit ang iyong dream daw spell. Ginamit mo ang iyong sariling mga pag-iisip kasama ang komplikadong daw intent at ang lakas ng dream daw spell upang likhain ang mundong ito mula sa iyong alaala. Natamba si Wang Lin at naupo sa isang bato. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa paligid, parang nawalan siya ng ulirat. Nilikha mo ang mundong ito, lahat ng nandito ay mga bagay na ginawa mo. Talaga bang iniisip mo na hindi ko alam? Hindi ko nakikita. Ang tawa ni Wang Lin ay nagiging mas malungkot. Pinili mong gawing tunay ang lahat, nilikha mong perpekto ang lahat. Pinag-aralan mo pa ang deception daw ni Liu Jinbiao at pinaniwalaan mo ang iyong sarili na nakalimutan na lahat ng ito ay isang panaginip, na lahat ng ito ay isang dream daw spell. Ngunit binaba mo ako, binaba mo ang sarili mo. Ika'y Wang Lin, ang Panginoon ng Sealed Realm. Ang iyong cultivation ay napakahirap, at kaya mong patayin ang mga third step cultivators bago pa makarating sa third step. Nakaligtas ka sa life and death calamity at papasok ka na sa void realm ng third step cultivators. Pero ako rin si Wang Lin. Bagaman hindi ako nag-cultivate, nauunawaan ko ang mundo at alam ko ang kanyang katotohanan. Wala akong takot sa Diyos o multo. Kahit na ikaw ay nasa harap ko, ano ngayon? Niloko mo ang sarili mo at nahulog ka sa mundong nilikha mo. Iniisip mo na sa pamamagitan ng lakas ng 3 daw fruits, maaari mong likhain ang iyong sariling mundo at reincarnation upang magtaguyod ng mga cycle ng karma muli at muli. Paano ko hindi maiintindihan ito? Nais mo talagang makatagpo ng isang dakilang iskolar na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan tungkol sa mundo, kaya't nagpakita si Su Dao. Nais mong tapusin ang iyong karma kay Liu Mei, kaya't nakatagpo ako sa kanya ng 2 beses at binigyan niya ako ng pil. Bago ang iyong dream Dao, narinig mo tungkol kay Red Butterfly, kaya't dinala mo ang kanyang kwento sa iyong panaginip. Ginamit mo ang iyong panaginip upang buuin ang isang cycle ng karma. Alam mo ang tungkol kay Nayan Tian at sa Soul Refining Sect, kaya't iniisip mong tapusin din ang karma na iyon. Iniisip mo ba na hindi ko alam? Sa simula, hindi ko alam, at ako ay nalilito, ngunit sa sandaling nakatagpo ako ng baliw at nakita ang kislap na lumabas sa kanyang kanang palso nang mamatay ang apoy, alam ko. Niloko ko ang sarili ko, hindi ko pinahintulutan ang sarili ko na mag-isip pa ng masyado. Ngunit higit sa 50 taon na ang lumipas, at niloko ko ang sarili ko ng higit sa 50 taon. Ngayon, hindi ko na gustong lokohin ang sarili ko. Iniisip mong ito ay karma. Sasabihin ko sa iyo na mali ka ng buo. Hindi ko iniintindi ang iba, ngunit gusto mong tapusin ang karma kay Limuan. Hindi ko tatanggapin ito. Iniisip mong ito ay para sa kanyang kabutihan, upang hindi siya makaramdam ng sakit at mabigyan siya ng buo at masayang buhay, ngunit lahat ng ito ay peke. Kung ano ang totoo, kung ano ang mali, hindi mo naiintindihan ng higit pa sa akin. Bakit hindi mo ba naiintindihan? Bakit hindi ka pa nagising? Iniisip mong kaya mong tapusin ito, ngunit kaya mo ba? Kaya mo ba tapusin? Sumigaw si Wang Lin.
Habang sumisigaw siya, ang mundo ay umugang at ang walang katapusang kulog ay umalangaw at ang kidlat ay kumidlat, bumalot sa kalangitan. Para bang nagalit ang langit. Sa sandaling nagalit ang langit, isang higanting vortex ang lumitaw sa kalangitan. Ang vortex ay umiikot na para bang gusto nitong punutin ang mundo. Isang walang katapusang kawalan ang lumitaw sa vortex. Sa walang katapusang kawalan, may isang ningning ng pulang ilaw. Sa loob ng pulang ilaw ay dalawang katawan na nakahiga na may mga mata na kapikit. Isa sa kanila ay nagsisikap magbukas ng kanyang mata na para bang ang sigaw ni Wang Lin ay sumabog sa kanyang kaluluwa at nagpakita ng mga senyales ng paggising. Hindi mo kaya tapusin? Tinuro ni Wang Lin ang vortex sa kalangitan. Ang kanyang puting buhok ay pumailan lang at isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas papuntang kalangitan. Kung hindi mo kaya tapusin ito, huwag mo akong guluhin. Ang iyong tinatawag na karma ay isang biro lamang sa mga mata ko. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang malalakas na tunog ng kulog at ang vortex ay dahan-daang huminto. Ang vortex ay lumiit ng lumiit hanggang sa naging isang puting tuldok, isang puting ibon. Ipinagpalipad ang ibon sa langit sa loob ng mahabang panahon bago lumipad palayo. Matagal nang naintindihan ni Wang Lin ang lahat. Siya ay isang dakilang iskolar, paano niya hindi ito maiintindihan? Ano ang karma? Ano ang buhay at kamatayan? Ano ang totoo at mali? Ako'y dumating dahil sa tatlong tanong na ito, wala nang makakaalam nito kundi ako. Mula ngayon, kung ang Dao Fruits, mga alaala, o ang mundong ito ng panaginip, huwag mo akong guluhin. Kabanata 16:10 pinagmulan ng Colon. Habang tinitingnan ng ibon na lumilipad patungo sa malayo, iniiwas ni Wang Lin ang kanyang mata at pinagmamasdan ng patay na bulkan ng matagal na panahon. Pagkatapos, lumiko siya at dahan-daang naglakad palayo. Sa araw na ito, ika-19 na taon mula nang umalis siya sa Jiao at ika-57 taon mula nang malasing siya pagkatapos ng 2 basong alak sa isang inn sa tabi ng kalsada. Ngayong taon, si Wang Lin ay malapit ng mag-80. Maliban sa bansa ng Haofen, may iba pang mga bansa sa kontinente, ngunit hindi na pinuntahan ni Wang Lin ang mga iyon. Ang bansa ng Haofen ang huling lugar na bibisitahin niya. Dito sa bundok sa labas ng sekta ni Limuan, may isang sirang bahay. Itong bahay ay itinayo ilang taon na ang nakalipas at wala nang nakatira dito. Dito nagsimula manirahan si Wang Lin. Mula sa posisyong ito, makikita niya ang sekta ni Limuan at madirama ang kanyang presensya. Ano ang karma? Huwag mag-isip, huwag magmuni. Tingnan ang pagsikat at paglubog ng araw, makita ang ulan at snow na bumagsak, makita ang pag-ikot ng mga panahon. Huwag isipin kung ito ba ay totoo o hindi, huwag mag-isip tungkol sa kalituhan ng buhay at kamatayan. Basta tahimik na magpatuloy sa natitirang buhay. Kung ito man ay pagsikat o paglubog ng araw sa abot tanaw, laging may isang matandang tao na nakaupo sa isang bato, tahimik na nakatingin sa malalayong bundok. Ang lahat ng karma sa buhay ay sanhi ng karma hanggat sinabi mong sanhi ng karma ito, at magiging epekto ng karma hanggat sinabi mong epekto ng karma ito, bakit pa maghahanap ng dahilan? Tahimik si Wang Lin habang tinitingnan ng bundok sa unahan taon-taon. Hindi siya kumain ng pagkain, at wala ring pagkain. Nakalimutan na niya ang gutom, nakalimutan na ang lahat. Tinitingnan ni Wang Lin ang mundo at ngumiti ng hindi matukoy. Sa mga nakaraang taon, nakakita siya ng maraming mga nag-aagaw na mga magpapalakas, kabilang na si Limuan. Ang mundong ito, ang kalangitan, lahat ng ito ay nabuo ng mga kahanay ng karma. Ito ang tadhana ng karma, ngumiti si Wang Lin habang ang mga araw at taon ay dumaan tulad ng isang panaginip. Umasa ang panahon, at sa isang saglit, 7 taon na ang lumipas. Sa loob ng 7 taon, marami siyang natutunan at naunawaan ang mundo. Sa loob ng 7 taon, natural na nahanap ng sekta ni Limuan si Wang Lin, at unti-unting dumating ang mga elder ng sekta upang makita siya. Nakita nila ang kalagayan ni Wang Lin at narinig ang kanyang paminsang murmuring. Ito'y nagpagulat sa kanila. Sa isang panahon, hindi na si Wang Lin ang tanging tao sa bundok na iyon. Bago pa man, nagsimula ang mga nag-aagaw ng mga magpapalakas na umupo sa paligid niya. Walang nag-aalis ng mga magpapalakas na dumating. Tahimik silang umupo sa paligid ni Wang Lin na parang naghahanap ng daan. Taon-taon, dumating pa ang mas maraming magpapalakas mula sa Haofen, mula sa lahat ng direksyon, mula sa iba't ibang sekta papunta sa lugar na ito, na parang may tinig na umaakit sa kanila sa kanilang mga puso. Sa mga magpapalakas na ito, may ilan na hindi pa narating ang Foundation Establishment Stage, ang iba ay nasa Soul Transformation Stage, at may isa na nakatawid ng kalangitan at umabot sa Ascendant Stage. Ngunit wala sa kanila ang umiiral kay Wang Lin. Hindi alintana kung anong antas ng pagkakataglay nila, kailangan lang nilang umupo sa isang lugar sa bundok. Walang labis o kulang na espasyo, kaya walang nag-aaway para sa mga lugar. Tahimik silang umupo roon at nakinig kay Wang Lin, na nagsasalita minsan lamang 1 taon. Kapag hindi nagsasalita si Wang Lin, nagme-meditate sila. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na nagbabalik sa kanilang mga isipan na maghanap ng daan sa mundo.
Lahat ng tadhana ng karma ay nagtitipon at sa huli ay nagiging epekto ng karma. Ito ang karma. Sa mga dekada na ginugol ko sa pag-unawa ng karma, natuklasan ko na sa pagitan ng sanhi ng karma at epekto ng karma, may isang bagay pa, ito ang tadhana ng karma. Kung walang tadhana ng karma, walang karma. Ngumiti si Wang Lin nang siya ay nagsalita sa taon na ito. Mas maraming magpapalakas ang umupo sa bundok. Hindi nagtagal, wala nang espasyo sa paanan ng bundok. Ang ilang kilometro sa paligid ng bundok kung saan naruroon si Wang Lin ay napuno ng mga magpapalakas. Halos lahat ng magpapalakas sa kontinente ay dahan-daw ang nakatagpo ng landas patungo dito sa pamamagitan ng kakaibang pakiramdam sa mga nakaraang taon. Ang lugar sa loob ng daan-daang kilometro mula sa bundok ay napuno ng mga magpapalakas na nandoon upang sambahin si Wang Lin. Ang ilang mga magpapalakas ay tumawid mula sa ibang kontinente o dumaan sa mga transfer arrays. Kasama na dito ang mga miyembro ng Soul Refining Sect tulad ni Dun Tian, Nayan Tian, at isang malaking bilang ng mga disipulo ng Soul Refining Sect. Naruroon din ang mga magpapalakas mula sa Zuyu. Sa pamumuno ng malamig na babae, dumating sila dahil sa kakaibang pakiramdam. Naupo sila at tahimik na naghanap ng daan. Ang malamig na babae ay may hawak na batang babae na parang hindi tatanda. Ang alyansa ng 4 na bansa, si Zhou Watai, at ang lahat ng mga mukha na pamilyar kay Wang Lin ay dumating. Si Yun Kezi ay mukhang maligaya at tamad habang siya ay umupo sa malayo. Si Teng Huayuan, Huang Long, Xu Fei, Zhou Rui, kahit si Wang Zhou, at marami pang iba na hindi kilala ni Wang Lin ay dumating. Naupo sila sa malayo at tinitingnan si Wang Lin. Sa huli, kahit si Zhou Kezi ay nakatawid sa kawalan at dumating. Tahimik siyang nag-isip sa ibabaw ni Wang Lin ng matagal na panahon bago siya nakakita ng isang bukas na espasyo at umupo. Si Liu Mi at ako, ang aming pagkikita at paggawa ng karma ay lahat dahil sa tadhana ng karma. Ang ugnayan ng Soul Refining Sect at ako ay tadhana din ng karma. Kung ito man ay red butterfly o ang lahat ng iba pang bagay sa mundo, karma ay ganito. Kahit sa mundong ito, lahat ng ito ay totoo. Tadhana, tadhana, tadhana. Ang tadhana na ito ay isang panlabas na puwersa. Dahil sa kanyang panghihimasok, may karma na sanhi, at sila ay nagsanib upang maging epekto ng karma. Parang isang lalaki at babae na nagkaroon ng anak. Ang lalaki at babae ay sanhi ng karma. Nagsama sila dahil sa tadhana ng karma, at ang anak na ipinanganak nila ay epekto ng karma. Ngumiti si Wang Lin at malungkot na bamulong. Sa sandaling ito, isang tao ang lumabas mula sa sekta sa bundok. Ang taong ito ay pareho pa rin ng dati, nakasuot ng puting kasuotan at may berdeng sutla na stole sa balikat. Ipinakita niya ang isang mahinahong ekspresyon. Siya si Li Muan. Halika. Si Wang Lin ay mukhang mas matanda, ngunit nagmumula sa kanyang katawan ang aura ng kalangitan at lupa. Para bang siya ang naging lupa at kalangitan sa mga taon ng kanyang pagninilay. Ibinukas niya ang kanyang kanang kamay at tinawag si Li Muan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng malambot na pagnanasa. Pati ang kanyang boses ay naglalaman ng konting pananabik. Ang mga mata ni Li Muan ay puno ng kalituhan, ngunit isang pakiramdam ang dumating mula sa kanyang puso na nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam ng pamilyaridad. Ang pakiramdam ng pamilyaridad na ito ay tila nakaukit sa kanyang puso at susundan siya sa siklo ng reincarnation. Kahit na ito ay libu-libong o 10,000 siklo ng reincarnation, kahit na ininom niya ang libu-libong o 10,000 sopas mula kay Lola Meng ng kaluluwa, hindi niya makakalimutan. Ngunit parang may sil na humaharang sa kanya na hindi matindaan lahat. Para bang gusto nitong paghiwalayin sila. Hindi niya namalayang dumating sa tabi ni Wang Lin, at hinawakan ni Wang Lin ang kanyang kamay. Naupo siya sa bato kasama siya sa ilalim ng mga mata ng mga nag-aagaw na magpapalakas sa loob ng daan-daang kilometro. Ngunit, ang karma na nagsimula ng tadhana ay sa huli ay mawawala sa mundo. Ito ang kawalan. Ang dahilan kung bakit ito nawawala ay dahil kinakailangan itong umiral muna. Kung hindi ito umiral, hindi ito mawawala. Kung walang pagkawala, ito ay kawalan, ito rin ang naintindihan ko mula sa dulo ng karma. Ngunit ang pagtatapos o hindi, ang pag-iral o hindi ito ang katapusan, ito ay kawalan. Ngumiti si Wang Lin at inilapag ang kanyang kaliwang kamay sa pagitan ng mga kilay ni Li Muan. Ang puntong ito ay tila walang lakas, ngunit sa sandaling ito ay humaplos, bumagsak ang sil sa kanyang isipan. Nayanig ang katawan ni Li Muan at siya ang unang tao na nagising ang kanilang alaala sa kanyang inimbentong mundo. Wang Lin, ang mga mata ni Li Muan ay puno ng luha at dalawa silang patak ng luha na damaloy pababa. Tinitingnan niya ang matandang mukha ni Wang Lin habang iniangat ang kamay upang hawakan ang mukha nito, at mas marami pang luha ang damaloy. Ngunit ang mga luha na ito ay may kasamang kagalakan at init. Hindi siya nag-alala tungkol sa katandaan ni Wang Lin. Niyakap niya siya ng mahigpit. Hindi ako umiiral, wala lahat ng ito, kaya't umiiral ang salitang nawala, ito ay naglalaman ng tunay at hindi tunay, buhay at kamatayan.
Ang karma, tunay at hindi tunay, at buhay at kamatayan ay nagmula sa kawalan, at ang susunod na linya, kung sasabihin ko ito, magtatapos na ang panaginip, si Wang Lin ay tinitingnan si Limuan habang kalmado niyang sinabi. Ito ay isang panaginip na walang tulog. Mula nang siya ay malasing bilang isang binata sa inn sa Zhao, higit sa 60 taon na. Mas maraming magpapalakas ang nagsimulang magtipon sa paligid ng bundok hanggang sa lahat ng mga magpapalakas na nakatagpo kay Wang Lin sa kanyang panaginip, pati na rin ang mga nakatagpo lang sa kanya ng isang beses, dumating. Tahimik silang lahat na tumingin sa dalawang tao sa bundok. Ang oras ay parang walang katapusan. Hindi tiyak kung gaano katagal ang lumipas habang hawak ni Wang Lin si Limuan. Nagsimula silang magkasama at nagmasid sa pagsikat at paglubog ng araw at binilang ang mga taon sa bawat isa. Ang karma, hindi ito pwedeng putulin dahil ito ay kawalan, ang karma ay karma. Ang tadhana ay nagsasama upang matanggal sa kawalan. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw sa buong mundo, na naging maraming dahon ng willow. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga ito o kung saan sila pupunta. Dahan-dahan silang lumulutang sa kalangitan at dahan-daang bumagsak sa mga magpapalakas na malapit, para bang natagpuan nila ang mga tala ng kanilang buhay. Dalawang dahon ng willow na magkadikit na mabagal na bumagsak sa harap ni Wang Lin at Limuan. Para bang hawak kamay sila at hindi na maghihiwalay. Ang iyong malungkot na itsura mula sa araw na iyon ay naukit sa puso ko sa sandaling isinara ko ang mga mata ko. Sa panaginip na ito, sasamahan kita at makikita kita habang umalis ka, makikita kita habang magising ka, nasa panaginip pa rin ako, naghihintay para sa iyo, si Limuan ay tinitingnan si Wang Lin ng kanyang malambing na mata. Pinapalad niya ang mukha ni Wang Lin at mahina siyang bumubulong.